Classic na skin, tapos todo pa ang special effects. Sakto pa ang background music. Kabisadong kabisado ko na ang mga eksenang to. Nakakabagot, makahanap nga muna ng mauupuan. Kung alam ko lang naaabot sa ganito, sana humanap na lang ako ng mayamang nobya noon. At teka, mali. Humanap na lang sana ng katuwang na napakalakas ng kapangyarihan, di ba mas maganda yon? Na-detect ang matinding pagnanasang maging palamunin. Pasok sa pamantayan bilang isang pinakawalang kwentang host. Kasalukuyang binebind ang exclusive system. 3 taon akong naghintay. Alam mo ba kung anong pinagdaanan ko sa nakalipas na 3 taon? Sa wakas, dumating ka rin, may awa rin ng langit. Bilis, bigyan mo ako ng isang napakalakas at walang katapat na God King system. Tulungan mo akong maibalik ang kapangyarihan ko. Teka, hindi. Itaas mo agad sa master level ang kapangyarihan ko. Yung tipong kayang tapakan ng buong sekta at galpihin ng mga ninuno nila. O kaya naman, kahit ako na lang ang maghirap, bigyan mo ako ng sistemang maraming anak, maraming swerte, pwede na rin yun. Sangkatutak na asawa at napakaraming anak at apo, hihihi. Teka lang, anong pinakawalang kwentang host system, lumabas ka nga rito. Minuro mo ba ako kani-kanina lang? Ba, hindi ba't si Senior Brother Lin Chuan to? Bakit ka nakatunganga riyan sa ibaba habang pinapanood si Senior Sister Luo? Nakalimutan mo na yatang panasan ng laway mo ah. Panasan mo nga yan. Kaibigan, baka nagkakamali ka yata ng iniisip. Mukha naman kasing alila ang taong to eh, ha ha ha. Pasensya na sa nakita ninyo. Siya lang naman ang kilalang si Lin na kapantay noon ng galing ni Senior Sister Luo, si Senior Brother Lin. Ang mismong Lin Chuan na tumalo sa mga kasing edad niya mula sa 3 sekta gamit lang ang isang espada. Paano siyang nagkaganyan ngayon? Dapat lang na magmukha kang basura. Nakakasakit sa mata ang pagtayo mo rito sa entablado. Oo nga, Senior Brother Lin, hindi ba't sikat na sikat ka noon? Bakit konting sagi ko lang sa'yo, hindi ka na makatayo ng maayos? System, tapos ka na bang mag-bind dyan? Mamatay ka na. Nasa mataas na antas na ng kapangyarihan si Senior Brother Zhao. Samantalang si Lin Chuan ni hindi man lang makaramdam ng espiritual na enerhiya. Baka hindi na siya magtagal. Masyadong bilib sa sarili. Nararapat lang yan sa kanya. Ang kwintas ni Yangtze. Sa tingin mo ba karapat-dapat ang isang basurang tulad mo na hawakan yan? Ngayong araw, sisiguraduhin kong kalilimutan ka na ng tuluyan ni Senior Sister. Nadetekta na sa bingit ng kamatayan ang host. Itinaya ng kababatang si Luo Yangtze ang kanyang buhay para iligtas ka. Nakapasa sa mga kondisyon para ma-activate ang freeloader system. Matagumpay na nai-connecta sa host. Teka, seryoso ba to? Talaga bang magiging pabuhat na lang ako, Luo Yangtze? Pinilit mong lumabas sa pagmumuni-muni para lang sa basurang si Lin Chuan. Kahibangan. Ito na sana ang huling yugto para marating mo ang Golden Core Stage. Masisira lang ang buong buhay mong paghihirap dahil sa basurang yan. Hay! Hindi man lang sulit. Bakit mo kailangang isugal ang lahat para lang sa pag-ibig? At sirain ang pagkakataon mong maabot ang rurok ng kapangyarihan. Senior Sister. Para sa basurang si Lin Chuan. Sinira mo pa talaga ang sarili mong kinabukasan. Lin Chuan. Nangako tayo noon na kapag nabasag ang Jade Pendant, ibig sabihin ay nasa bingit na tayo ng kamatayan. Naramdaman kong nabasag ang pendant, kaya pinilit kong tapusin agad ang pag-insayo ko. Pero anong ginawa mo? Sadyang binasag mo ito sa pinaka-importanting oras ng pag-angat ko. Ano bang gusto mong mangyari, ha? Lin Chuan, ngayong basag na ang ating kasunduan. Tapos na tayo, wala na tayong kaugnayan sa isa't isa. Yangtze, patawad. Kasalanan ko. Na-detect na nakatanggap ng item ang host. Na-trigger ang 100 times return. Congratulations sa host, nakakuha ka ng 100 spirit stones. Teka, 100 times return. System, ipinanganak nga talaga ako para maging pabuhat. Yangtze, teka lang, ano pa bang gusto mo? Ate Yangtze, nawala na ang lahat ng kapangyarihan ko. Kung may mga hindi ka na ginagamit na pills o technique dyan, kahit ano, baka pwede mong ibigay sa akin. Lin Chuan. Hindi ko akalaing ganito kang klaseng tao. Oh, kunin mo, chi condensation pill at sword technique. Wow, aayos na ang buhay ko, ngayong nakuha mo na ang gusto mo. Lumayas ka na agad dito sa Qingyan Sect. Wala na tayong pakialam sa isa't isa. Na-trigger ang 100 times return para sa chi condensation pill. Nakatanggap ng 10 piraso ng 9 revolution body tempering pill. Kayang pagalingin ng nasirang dantian. At kayang alisin ang mga peklat sa great daw. Top grade na pill at napakalakas na technique. Ang sarap naman sa feeling ng pagiging pabuhat. Karagdagan
Karagdagang pabuya. 10% ng katawang chaos daw ay nabuksan na. Kaparangan ng chaos daw. Mga bantay, palayasin ng taong ito sa ating sekta. Elder, wag na po kayong masyadong magalit. Ang nangyaring ito ay nagdulot ng matinding kahihiyan sa akin. Yangtze, ang Paeldores na ito ay walang katumbas na halaga. Ituring mo na itong kabayaran. Sa pagliligtas mo sa aking buhay. Lin Chuan, huwag ka nang magkunwari. Isang basura na tulad mo, paano ka magkakaroon ng ganyang kagandang Paeldores? Tama, sa taas ng katayuan ni Senior Sister Luo, bakit niya kakailanganin ang Paeldores mo? Ang Paeldores na ito ay ang 9 turn spill. Makakatulong ito para maibalik ang iyong pundasyon. Upang mabuo muli ang Golden Core, kailangan ng 9 turns body tempering pill. Hindi ba't matagal nang nawala ang formularyo ng Paeldores na yan? Yangtze, buksan mo at tingnan natin. Kung naglakas loob man ng batang ito na manlinlang, siguradong paparusahan siya ng ating sekta. Masusunod po, Sect Master. Hahaha, Lin Chuan, nagpapatawa ka ba, HMPH? Sa ganyang basurang kalidad, ang lakas ng loob mong sabihin na isa yang sagradong Paeldores. Kung totoo man ito o hindi, malalaman natin kapag sinubukan na. Ang aking espiritual na enerhiya. Nagsisimula na itong Dom Alloy. Kinain talaga ito ni Senior Sister. Bumabaligtad ang daloy ng kanyang dugo, kusang gumagaling ang kanyang mga pinsala. Paano naging posible ito? Hindi maaari. Siguradong isa itong itim na mahika. Hehe, isa kaya itong Paeldores mula sa system. Masyadong malakas ang epekto nito, baka matakot lang kayo. Nagtitipon-tipon ng espiritual na enerhiya mula sa langit at lupa. Senyales ito ng pagkabuo muli ng kanyang Golden Core. Tingnan nyo, magbe-breakthrough na si Senior Sister Luo. Hahaha, magaling. Ang galing mo, Luo Yangtze. Bakit ba napupunta na lang sa iyo ang lahat ng swerte? Gintong dugo bilang tulay. Ubusin ang lahat ng espiritual na enerhiya. Hala, naglalaho ang espiritual na enerhiya ni Senior Sister Luo. Sabi ko na nga ba, may mali sa Paeldores na iyan. Sect Master, hinihiling ko po na ipapatay na agad. Ang walang kwentang taong ito. Lin Chuan, kung naging isang basura ka man, wala na sanang problema. Pero ang gumamit ng napakasamang paraan para sirain ang henyo ng ating sekta, ngayong araw. Titiyakin kung magkakadurog-durog ang katawan mo. Tingnan lang natin kung may makakapagligtas pa sa iyo ngayon, mamatay ka na. Hahaha, napakainit naman yata ng ulo nyo, sekta ng Qingyan. Kung peke man o totoo ang Paeldores na ito, wala pa naman ang resulta, hindi ba? Bakit? Hindi ba matanggap ng sekta nyo ang pagkatalo kaya nagmamadali kayong magpatahimik ng tao? Babaeng demonyo, panloob na usapin ito ng Qingyan. Wala kang karapatang manghimasok dito. Kung walang mali sa Paeldores na yon, bakit maglalaho ang espiritual na lakas ni Senior Sister Luo, at walang tigil ang pagdugo ng bibig niya? Isa itong paghubog muli sa aking pundasyon. Utang ko kay Lin Chuan ang pangalawa kong buhay. Ang buong katotohanan sa likod ng usaping ito. Sisiguraduhin ko, si Luo Yangtze, nalilito din ang totoo. Akalain mong nakatawid pa siya sa kalagitnaang yugto ng Golden Core. Pinagpala talaga ng langit ang ating sekta ng Qingyan. Yangtze, ang kapalaran mong ito ay isang malaking swerte para sa Qingyan. Makakaasa kang mabibigyan ka ng hustisya ng sekta tungkol sa nangyari. Napakagandang palabas naman ito. Binabati kita, Diwatang Luo, pero gwapong binata. Dahil tapos na ang eksena, alam na ng isang matalinong tao na oras na para umalis. Dahil mukhang hindi ka naman tanggap ng sekta ng Qingyan. Bakit hindi ka na lang sumama sa ate mo papunta sa sekta ng Yin-Yang? Marunong kaming magpahalaga sa mga talentado. Ang isang napakagaling na disipulong tulad mo, siguradong aalagaan at ituturing kung parang isang kayamanan. Teritoryo ito ng sekta ng Qingyan, at hindi ng sekta ng Yin-Yang nyo. Kung ipagpapatuloy mo ang panlilinlang mo rito, huwag mo akong sisisihin kung hindi nakita sa santuhan. Nakikita mo ba kung gaano sila kaboring kasama? Ibang-iba dyan ang aming sekta ng Yin-Yang. Malaya at walang pumipigil sa mga pamamaraan namin. Walang anumang bawal. Masyado yata akong pinapahalagahan ng banal na dalaga. Nakakataba naman ng puso, pero nakikita rin naman ng banal na dalaga, na wala akong ni isang kasing ngayon. Kung pupunta ako sa sekta nyo, hindi naman pwedeng puro polibre lang ako ng kain at inom doon, di ba? Baka pwedeng bigyan mo muna ako ng panggastos dyan. Ha.
Kung ganoon, sabihin mo sa akin. Anong mahiwagang sandata ang gusto mo? Paeldores ba? O ang ate mong ito, mga bata lang ang namimili. Gusto ko lahat yan. Nakakatuwa ka talagang binatilyo ka. Ang yin-yang bell na ito ay palagi kong dala. Ibibigay ko sa iyo ang maliit na kampanang ito. Na-detect ng system na nakuha ng host ang pinakamalakas na artifact, ang yin-yang bell. Na-trigger ang 100 beses na reward. Binabati kita, nakuha mo ang Chaos Soul Bell. Na-unlock ang Chaos Dao Body. Wow! Isang napakalakas na artifact. Mula ngayon, ikaw na ang ituturing kong tunay na ate. Ngayong nasa akin na ang alas na ito, kahit saan sa mundo, pwede ko nang puntahan. Wala na ring kwentang manatili pa sa Chindian sect na ito. Sige, dahil napakabuti mo sa akin, mahal na Saintes. Akong si Lin Chuan ay handang sumama sa iyo patungong Yin Yang sect. Mga walang utang na loob. Napakakapal ng mukha. Traidor, lumayas ka sa Chindian. Sect Master, maliit na bagay lang ang pagiging totoo ng tableta. Pero ang reputasyon ng ating sekta ang mas mahalaga. Kapag kumalat ang nangyari ngayon, sasabihin lang ng mga tao na ang isang disipulo ng Chindian sect ay nakikipagkutsabahan sa demonic sect. Lin Chuan, ang mga patakaran ng sekta ang nasusunod. Kung sasama ka sa kanya ngayon, tatalikuran mo ang tamang landas. Sect Master, ang galing nyo pa ring magmalinis. Kaso, sawang-sawa na akong marinig yan. Lin Chuan, tumigil ka. Lin Chuan, hindi kita papayagang umalis. Talaga bang sasama ka sa kanya? Alam mo ba kung anong klaseng lugar ang Yin Yang sect? Alam kong hindi ka ang tipo ng tao na kusang magpapariwara. Yangtze. Hindi, Daoist Luo. Salamat sa pag-aalala. Pero kung ano man ang landas ko, ako na ang pipili nito. Wala na akong lugar dito sa Chindian sect. Siguro nga, matagal na sana akong umalis. Sect Master, akong si Luo Yangtze ay handang manumpa gamit ang aking Dao Heart. Hinding-hindi magpapariwara si Lin Chuan. Tungkol sa pagpapalaya sa kanya sa sekta natin ngayon. Nakikiusap po ako, Sect Master, bawiin ninyo ang inyong utos. Nako. Pero kung tama ang pagkakarinig ko, kanina lang, ikaw mismo ang nagsabi sa kanyang umalis, di ba? Bakit ngayon, bigla kang nagsisisi? Ang namamagitan sa amin ni Lin Chuan ay wala kang karapatang husgahan. Yangtze, dahil nakatawid ka na sa bagong antas, pinatutunayan lang nito na talagang mabisa ang Paeldores. Kaya may ambag din si Lin Chuan dito. Pinuno, marahil ay maaari pa itong pag-usapan. HMM, bilang gantimpala sa pag-aalay mo ng Paeldores, papayagan kitang bumalik sa ating sekta. Ang ibibigay sa iyong mga kagamitan ay magiging katulad ng sa mga ordinaryong disipulo, at ang lahat ng nangyari ngayong araw ay kakalimutan na natin. Pinuno, hindi po maaari, ang ugali niya ay masama na, magiging banta lang siya kung mananatili sa sekta. Pakiusap, pag-isipan niyo po itong mabuti. Pinuno, tama, pag-isipan niyo po itong mabuti. Aray! Luo Yangtze, nababaliw ka na ba? Ang lakas ng loob mong saktan ako. Zhao Wusang, makinig ka ng mabuti. Kapag nagsalita ka pa ng kalokohan sa harap ng pinuno, bawat kita ko sa'yo, bubugbugin kita. Pinuno, nakikiusap po akong suriing muli ang nangyari ngayon. Linisin niyo po ang pangalan ni Lin Chuan. Yangtze, tumayo ka muna. Lin Chuan, ginawa na ni Yangtze ang lahat para sa iyo hanggang sa ganitong punto. Aalis ka pa rin ba talaga? Salamat sa kabutihan ng sekta. Pero dahil nakapili na ako ng landas, wala na akong balak lumingon pa. Lin Chuan, nakalimutan mo na ba ang mga araw na nagsasanay tayo ng espada sa likod ng bundok? Nakalimutan mo na ba ang sinabi mo, na sabay nating aabutin ang rurok ng immortalidad? Manatili ka. Basta't manatili ka lang. Magmamakaawa ako sa pinuno na payagan ng kasal natin. Ano? Magpapakasal si Luo Yangtze sa isang walang silbi. Yangtze, ang pag-aasawa ay hindi isang laro. Bukod pa roon, si Lin Chuan ngayon ay hindi na ang henyong kasing galing mo noon. Buo na po ang desisyon ko. Nakikiusap po ako, pinuno, pahintulutan niyo ang aming kasal. Luo Yangtze, 3 taon na ang nakalipas nang nawasak ang aking lakas at naging hamak na utusan. Nasaan ka? Nagsasanay ka ba ng mag-isa o natakot ka lang na mahawahan ng kamalasan ng isang basurang tulad ko? Sa nakalipas na 3 taon, habang tinatapak-tapakan at kinukutsa ako ng lahat, may halaga ba ang kasunduan natin sa kasal? Ngayong naglabas lang ako ng isang Paeldores, bigla mo na lang naalala ang kasal natin. Sa paningin mo, ano ba talaga ako, si Lin Chuan? Banal na binibini, tayo na, Lin Chuan. Senior Lu. Ikalimang Ginoo. Alam mo ba kung bakit kita ipinatawag dito?
Patawad po sa aking kamangmangan. Pakilinaw po, guro. Ang Payeldores na nilabas ni Lin Chuan ngayong araw ay ang Payeldores ng siyam na ikot na 1,000 taon nang nawawala. Saan naman kukuha ng ganyan ang isang basurang gaya niya na may basag ng dantiyan? Siguradong nakatanggap siya ng pamana mula sa isang makapangyarihang ninuno. At tiyak na hindi lang ito ang kayamanang nakuha niya. Ang ibig niyo po bang sabihin, guro, kung ang ganyang biyayang kapangyarihan ay mapunta sa mga kamay ng demonita ng sektang Yin Yang, papalakasin lang nito ang puwersa ng mga demonyo at magdadala ng malaking sakuna sa sanlibutan. Kaya naman si Lin Chuan at ang pamanang taglay niya ay dapat nating bawiin. Ito ang pormasayo ng espada ng Qingdian. Hinubog ito mula sa sagradong bakal ng siyam na langit. Ang 7 espada rito na kumakatawan sa 5 elemento ay may sariling magulong pormasayon. G. Guro. Napakalakas ng kapangyarihan nito. Dalhin mo ang pormasyong ito at patayin siya sa kaparangan na 100 milya mula rito. Tandaan mo, kunin mo ang mga kayamanan. Sunugin ang bangkay at huwag kang mag-iiwan ng kahit na anong bakas. Pagkatapos, palabasin mong nagtaksil at tumakas ang batang iyon. At pinatay siya ng mga demonyo. Masusunod po, guro. Hindi ko po kayo bibiguin. Lin Chuan, ang pamana mo. Ang babae mo. Lahat ng meron ka ay magiging akin. Humayo ka na. Kapag nagtagumpay ka, sa iyo na mapupunta ang posisyon bilang pinakamagaling na disipulo ng sektang Qingdian. Napakatigas naman ng puso mo, Ginoo. Isang napakagandang babae, na ginamit pa ang inyong kasunduan sa kasal para pigilan ka, pero hindi ka man lang lumingon sa kanya. Magkaiba kami ng landas, kaya wala na kaming dapat pag-usapan pa. Ang tigas ng ulo mo, alam mo bang sa pilitan niyang inihinto ang pag-usad ng kanyang kapangyarihan? At patraidor pa siyang inatake, malala ang naging pinsala sa espiritual niyang pundasyon. Kahit na gaano pa kamangha-mangha ang Payeldores mo, ano naman ang pakialam ko roon? Mabilis din palang tumakbo tong si Lin Chuan, pero sayang. Dahil ngayon na ang araw ng kamatayan mo, para talaga kayong mga maltong sunod ng sunod. Kayong dalawa, ako na ang pipigil kay Sumayer. Mabilis lang matatapos to. Guwapo. Hindi ka muna matutulungan ni ate sa ngayon. Sinasadya talaga to ng babaeng yun. Lin Chuan, ilabas mo na ang sagradong pamana, at bibigyan kita ng mabilis na kamatayan. Ang basura ay basura pa rin talaga. Wala ka palang binatbat kapag walang babaeng nagtatanggol sa'yo. Ha, ganun ba? Siguraduhin mo lang na hindi ka mamamatay sa kamay ng basurang to. Ikaw, may natitira ka pa palang Payeldores. Ha 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 ha, kinakampihan talaga ako ng langit. Kapag napatay kita, mapapasakin na ang lahat ng kayamanan mo. Baka hindi ka na umabot ng buhay. Ang yabang. Kahit na bumalik pa ang lakas mo, ano naman, sa harap ng tunay na kapangyarihan, isa ka pa ring insekto, Xingyon Sword Formation, buksan. Lin Chuan, ang mamatay sa pinakamalakas na sandata ng ating sekta, ay isang malaking karangalan para sa isang taksil na katulad mo. Mamatay ka na. Handa talagang isugal ng Qingdian sektang lahat, mapatay lang ako. Chaos Sword Art. Saluhin mo to, Lawo Arrow, Lin Chuan. Minaliit pala kita. Pero, hanggang dito ka na lang. Masama to, ang sword formation na to. Kahit siguro isang Golden Core Master ay paniguradong babagsak dito. Binata, ha. Nakikita mo ba, Lin Chuan? Ito ang napakalaking agwat nating dalawa. Maging abo ka sa loob ng sword formation na to, at mapapasakin na ang lahat ng pag-aari mo. Imposible. Paano ngang isang basurang tulad mo? Mabuti na lang at kusang gumana ang soul suppressing bell. Sinangga nito ang karamihan sa mga sword G para protektahan ako. Na-detect na nakakuha ang host ng sirang artifact, ang Qingdian Sword Formation. Na-trigger ang 100 beses na pabuya. Nakuha ang Chaos Dao Formation. Na-unseal ang Chaos Dao Body ng 30%. Isang Heavenly Tribulation na artifact. Naging sulit ang laban na to. Kinaya mong saluhin ng buo ang Qingdian Sword Array. At napaslang mo pa ang isang Foundation Cultivator. Napapasunod mo pa sa iyo ang ganyang klaseng sagradong armas. Hindi talaga ako nagkamali sa iyo, binata. Ito ang Yin Yang Sect. Ano sa tingin mo, kumpara sa Qingdian Sect? Mas maganda at kakaiba rito, hindi ba? Ay. Haha. Ay, grabe. Ang gwapo naman ng binatang ito. Ngayon ko lang siya nakita rito. Ah, may sugat ka.
Masakit ba? May espesyal na pamahid si ate sa kwarto. Mabisa yon sa mga sugat, ha? Tingnan mo nga ang hitsura niya. Di hamak na mas gwapo kaysa sa mga pangit dito sa sekta natin. Kapag gumaling na ang sugat mo, ako ang una mong pupuntahan, ha? Hehe. Nasa langit na ba ako? Mga ate, teka lang, huwag naman ganyan. Hindi ito tama, eh. Tatlong araw lang akong nagkulong para mag-ensayo. At ganito na kayo kawalan ng modo. Pagpupugay po, banal na anak, 3 araw lang akong nagkulong para mag-ensayo. At ganito na agad kayo kawalan ng modo. Ikaw, mukhang tuwang-tuwa ka kanina, ah. Iyang mapaglingkuran po ang banal na anak ang pinakamalaking biyaya para sa akin. Biyaya, kung gayo'y pagbibigyan kita. Banal na anak, huwag po. Sa pilitan niyang hinihigop ang buhay at enerhiya niya, napakalupit ng pamamaraan niya. Mayor, nakabalik ka na pala. Bakit hindi mo man lang ipinaalam sa akin? Paumanhin po, banal na anak. Kakabalik ko lang po sa sekta at nag-aayos pa lang. Bakit? Ilang araw lang tayong hindi nagkita. Ang layo na ng loob mo sa akin. Hindi po sa ganoon. Siya nga pala si Lin Chuan, ang bagong disipulo na dinala ko para sa sekta. Salamat po sa inyong pag-aalala, banal na anak. Pero napansin ko lang po sa inyo, banal na anak. Mukhang malakas lang po kayo sa labas, pero mahina na sa loob at nauubusan na ng lakas. Bakas din po sa mga mata ninyo ang labis na pagod. Bagong disipulo, Mayor. Kailan pa naging ganyan kababa ang pamantayan mo? Ang hina ng kapangyarihan niya, at magulo ang kanyang enerhiya. Ang yin yang sect ay hindi para sa kung sino-sino lang. Salamat po sa inyong pag-aalala, banal na anak. Pero napansin ko lang po sa inyo, banal na anak. Mukhang malakas ang aura mo sa labas pero mahina sa loob at puro forma lang ang natitirang enerhiya. Bakas sa pagitan ng mga kilay mo ang matinding pagod. Nabalitaan kong ang ating sektang yin yang ay pinag-iisa ang enerhiya para makumpleto ang dual cultivation. Pero kapag naging mali ang pamamaraan mo, madaling maubos ang pinag-ugatan ng lakas mo at masisira ang iyong sigla. Nakasalalay sa iyo ang sekta, banal na anak. Kaya sana, mas magpigil-pigil ka na sa susunod. Ingatan mo ang kalusugan mo. Ano bang sinasabi niya? Aba, sinabihan ba naman niyang mahina ang tuhod ng banal na anak at kailangang magpigil-pigil? Ha ha ha. Magaling. Napakagaling. Matagal-tagal na rin, na walang naglakas loob na magsalita sa akin ng ganyan. Banal na anak, pakalmayan niyo po ang inyong galit, kabapasok lang po ni Lin Chuan kaya hindi niya pa alam ang mga patakaran. Nakikiusap po ako na palampasin niyo na po ito, Mayor. Ipinagtatanggol mo ba siya? Hindi po sa ganoon, banal na anak, Mayor, dahil mukhang mahalaga siya sa iyo, bibigyan ko siya ng isang pagkakataon. 3 araw mula ngayon sa pagsusulit ng dugong Jade. Kapag nakalabas siya roon ng buhay, bibigyan ko siya ng karapatang makapasok sa ating sekta. Mayor, pagkatapos ng pagsusulit, hihilingin ko sa pinuno ng sekta na isagawa ang ating dakilang seremonya ng dual cultivation para tulungan akong makamit ang katawan ng dugong demonyo. Lin Chuan. Sana lang, pagkalipas ng 3 araw, matapang pa rin iyang dila mo katulad ngayon. Ang lakas din talaga ng loob mo ano. Akalain mong kinaya mo pang sagutin si Zuli. Gusto niya akong patayin. Hindi naman pwedeng alay ko na lang ang leeg ko para pugutan niya, hindi ba? Alam mo ba kung ano yung pagsusulit ng dugong Jade na sasalihan mo? Alam mo ba kung anong klaseng lugar yon? Sa pangalan pa lang, mukhang hindi iyon isang paraiso. Paraiso. Iyon ang impyerno ng sektang Yin Yang. Isa yung lugar kung saan siguradong kamatayan ang sasalubong sa iyo. Nakakulong doon ang lahat ng mga halimaw na hinuli ng ating sekta, mga masasamang cultivator, at maging ang mga baliw na nawalan na ng katinoan. Ang tanging kasiyahan lang nila ay ang pagpira-pirasuhin ng bawat bagong biktima na pumapasok doon. Pakinggan pa lang, parang napakagandang hamon yan ah. Lin Chuan, akala mo ba laro-laro lang to? Sa loob ng 100 taon, wala pang 3 tao ang nakalabas dyan ng buhay. Hindi kita inuwi rito para lang magpakamatay ka. Nag-aalala ba sa akin ng mahal na dalaga, naisip lang ni ate na, ang isang nakakatuwang laruan na tulad mo, ay masyadong nakakapanghinayang kung masisira agad. Kunin mo tong likidong esensya ng yin at yang. Sa oras ng matinding panganib, dudugtungan nito ang buhay mo. Kayang pumawi ng medalyon ng dugo sa mga mababang uring lason at sumpa. At ang aklat na ito ng sining ng pagkukunwari. Pansamantala nitong mababago ang iyong aura at itsura. Kung makakaligtas ka man, nakasalalay na yan sa sarili mong tadhana. Nakatanggap ang host ng regalo mula sa isang dilag.
Na-trigger ang 100 beses na pabuya. Binabati kita, nakakuha ka ng 10,000 taong gulang na esensya mula sa sentro ng lupa. Isang napakabihirang kayamanan na kayang hubugin muli ang iyong mga ugat at katawan. Nakakuha ka ng kasuotan ng kalawakan. Nagbibigay ng panandali ang pagiging invisible at kayang mag-teleport para iligtas ang buhay mo. Binabati kita, nakakuha ka ng unang antas na teknik, ang libong ilusyon na walang hugis. Perpektong pagbabalat kayo. Na-unlock na sa 40% ang iyong banal na katawan. Na-unlock din ang iyong talento, ang banal na mata ng kalawakan. Kaya nitong makita ang daloy ng enerhiya at basagin ang anumang ilusyon. Maraming salamat, Binibining Mir. Tandaan mo, sa loob ng dominyo ng dugo, mas mapanganib ang paligid kaysa sa mga kalaban. At ang pinakamahalaga, ingatan mo ng mabuti ang sarili mo, ha? Maligayang pagdating sa dominyo ng dugo. Tandaan mo ang mga sinabi ko. Unahin mong iligtas ang buhay mo. Tulong. Sobrang naka. Kaiya, ayos din pala rito kahit pansamantalang pigil ang ating kapangyarihan. Master. Titulungan mo ko. Sino ka? Parang awa mo na. Iligtas mo ko. Ano to? Isang himalang gamot. Wala akong maibibigay na maganda sa'yo. Pero ito ang pamanang aklat ng aming pamilya para patibayin ang katawan. Sayang nga lang at hindi ito buo. Kapatid, kung hindi mo sana mamasamain. Kunin mo na. Nakatanggap ang host ng kapirasong aklat ng matibay na katawan. Na-trigger ang 100 beses na pabuya. Binabati kita, nakakuha ka ng teknik ng langit, ang panimulang kabanata ng walang kamatayang katawan. Bing lang, iligtas mo ako. Mir, huwag kang matakot, nandito na ako. Mamatay ka na. Shirley, ikaw nga. Halika, tignan natin. Ay ito. Ito ay isang halimaw na bangkay na malapit ng makabuo ng gintong ubod. Walang hiyang halimaw. Tikman mo itong kamao ko. Ang tigas ng baluti niya. Ayun, ang apoy ng kaluluwa niya ay paikat-ikot sa kanyang dibdib. Numero 10, banatan mo ang kaliwang tadyang niya. Bigyan mo ako ng 3 hinggang oras. Dugo bilang gabay. Kasamaan, maglaho ka. Ngayon na. Porma sayo ng espada ng kaguluhan. Tapos na ang pagsubok. Namatay ang ilawan ng kaluluwa. Isa yung demonyo na nasa antas ng gintong ubod. Sa kakayahan niyang yan, isang walang kwentang banal na anak na nasa antas lang ng pundasyon. Nagkakamali ka sa sinabi mo. Posible bang peke ang resulta ng pagsubok? Sumir, talaga bang kakalabanin mo ako para lang sa isang tagalabas? Sabihin mo, anong maruming pandaraya ang ginamit mo? Kailangan pa ba ng pandaraya para pumatay? Ang aming sektang yin-yang ay matagal nang walang disipulong katulad mo. Mula sa araw na ito, ikaw na ay isang kagalang-galang na panauhin ng sektang yin-yang. May posisyong katumbas ng isang elder. May mga taong tumataas nga ang kapangyarihan. Ngunit paliit naman ang paliit ang pag-iisip. Inaamin ko po ang aking pagkakamali. Ito ang sagisag patungo sa lihim na taguan ng sektang yin-yang. Gamit ito, maaari kang pumili ng isang kayamanan. Kunin mo, nararapat lang yan sa'yo. Na-detect na nakatanggap ng regalo ang host mula sa isang magandang binibini. Sagisag ng lihim na taguan ng yin-yang. Na-trigger ang 100 beses na pabuya. Binabati kita, host, natanggap mo ang gabay sa lihim na taguan ng kaguluhan. Pamilyar ka ba rito? Saan mo nakuha ang bagay na yan? 3 taon na ang nakaraan. Ang may-ari ng bagay na ito ang Samaire sa dantian ko. Ikaw. Anong sinabi mo? Lin Chuan, makinig ka sa akin. Kalimutan mo na yan. Hindi mo dapat pinapakialaman ang bagay na yan. Kailangang ayusin ang espada ko gamit ang buhangin ng mga bituin. Nag-imbestiga ako, at tanging ang emperador ng Heavenly Sword Sect lang ang mayroon nito. Isa yung malaking bawal. Ito ang madilim na nakaraan na ayaw ng pag-usapan pa sa buong Eastern Zhou. Ang Heavenly Sword Sect. Malamang matagal na silang napasok ng mga kalaban. Kamatayan lang ang pupuntahan mo, Ron.
Kapatid, pupunta ba talaga tayo sa teritoryo ng Heavenly Sword Sect? Nabalitaan ko nga mga sword cultivator doon ay parang mga bato sa imburnal. Matigas na nga ang ulo, ang sasama pa ng ugali. Kailangan kong pumunta. Sige, kung anong ituro mo, yun ang aatakihin ko. May gulo yata dun, kapatid. Tara, tingnan natin. Kakaiba to. May matinding aura ng pagpatay. Forma sayo ng atake, dumpensa kayo. Pakay nila ang mga tao sa karwahe. Hahaha, Yechingon, huwag ka nang manlaban. Ngayong araw, walang sino man sa inyo ang makakatakas. Mga walang hiyang duwag. Sino ba talaga ang nagpadala sa inyo? HMPH, walang karapatang makaalam ang mga patay. Sumugod ka, ika-10. Sa kaliwa, 3 talampakan, Mo Shenian. Nasira ang forma sayon. Sino yun? Mga mahihina at walang silbi. Naghahanap ka ng kamatayan. Sinong nagpadala sa inyo? Og. Mabuhay ang Shihan Hall. Shihan Hall. Kapatid, mukhang hindi natatagal ang babaeng to. Pangontra sa lason, inumin mo to. Hindi ko matatanggap to ng walang kapalit. Binibining huwag mo na yung isipin. Maliit na bagay lang yan. Kung talagang nahihiya ka, sa susunod na magkita tayo sa teritoryo ng Heavenly Sword Sect, gawan mo na lang kami ng pabor. Tatanawin kong malaking utang na loob ito. Ako si Yechingon. Nagbalik na ang kulto ng mga kaluluwa. Nakasalalay rito ang kaligtasan ng sekta ng makalangit na espada. Pareho kayong may pambihirang lakas. Maaari ba kayong sumama sa akin pabalik sa aming sekta, Ama? Sila po si Lin Chuan at Shihao na nagligtas sa akin sa pangunahing daan. Mga magigiting na Ginoo. Maraming salamat sa pagliligtas ninyo, Ginoong Lin. Tatanawin ko itong malaking utang na loob. HMM. Pinuno. Kahina-hinala ang pinagmulan ng dalawang ito. Basta-basta na lang nilang sasabihin na nakasalubong nila ang kulto ng mga kaluluwa ng walang kahit anong ebidensya. Shingon. Sinusubukan mo bang takasan ang pananagutan mo sa pagpalpak sa pagpapanday ng espada? Kaya ka gumagawa ng ganitong kasinungalingan. Elder Son, totoo po ang bawat salitang sinasabi ko. Sariwa pa ang bangkay ng mga mamamatay tao mula sa kulto ng mga kaluluwa. Kahit gaano pa karaming buhangin ng mga bituin ang gamitin, hindi na maayos ang espadang ito. Ang yabang naman ng batang ito. Ano ba ang alam mo sa pagpapanday ng espada? Nang pandiin ng espadang ito, nawala ng balanse ang yin at yang ng apoy mula sa lupa. Kaya ang pagbabanggaan ng enerhiya ay matagal nang nag-iwan ng lomet sa mismong espada. Ginoong Lin, ang ibig mo bang sabihin? Pinunong may paraan ako para ayusin ito. Isang malaking kalokohan. Ama, handa po akong maging garantiya para kay Ginoong Lin. Ginoong Lin, kung magagawa mo nga yan, tiyak na may malaking pabuya mula sa aming sekta ng makalangit na espada. Hindi ko na kailangan ng malaking pabuya. Kung magtatagumpay ako, buksan ninyo ang isang palapag ng inyong taguan ng kayamanan para sa akin. At hayaan nyo akong pumili. Kung mabaygo naman ako, wala akong kukunin ni isang cause-in. Kaya lang, malaki ang uubusin nitong enerhiya. Binibining maaari ba muna akong humiram ng ilang pirasong mataas na uring batong espiritual sa iyo? Heto, kunin mo muna ito. Ituring mo na itong paunang bayad. Ito ang katawang yin-yang daw. Ang katawang yin-yang daw. Sabi nila, ilang taon na ang nakalipas nang bigla itong lumitaw sa silangang Zhou. Tapos ay bigla na lang itong naglaho ng walang bakas. Posible kayang siya ang batang iyon. Ito ang enerhiyang nakatago sa pinakasulok ng espada. Napakalamig at puno ng kasamaan. Kaparehong-kapareho ito ng itim na anino na sumaire sa aking dantiyan 3 taon na ang nakararaan. Kaparehong-kapareho ito. Mula pa lang sa simula, may nakialam na sa espadang ito. Ha. Kaibigang Lin, maraming salamat sa malaking tulong na ito. Pinunong naayos ko na ang espada. Pero ang tunay na sakit ng sektang Chanjian, ngayon pa lang nagpapakita. Ang itim na enerhiyang iyon mula sa pagpapanday. Hindi ito ang unang beses na nakita ko yan. 3 taon na ang nakararaan. Ang itim na aninong sumaire sa aking kapangyarihan. Iyan din mismo ang enerhiyang ginamit. Mula pa nung hinuhulma ang espadang ito, may nakialam na dito. Napakasama ng hangarin nila. Isang traidor.
May traidor pala sa loob ng sektang Tianjian. Lin 我们 Chuan. 该怎么做？ Anong dapat nating gawin? Mas madaling hulihin ang magnanakaw kapag siya na mismo ang gumawa ng pagkakamali. Bakit hindi natin imbitahan ang lahat ng mga elder para silipin at pagmasdan ang muling pagkabuhay ng sinaunang espadang ito? Magsagawa tayo ng isang ritual para sa espada, mga mangmang. 一群蠢货！ Ritual para sa espada. Hey, ngayong araw, ang kapalaran ng inyong sekta, ang magiging alay sa malaking ritual ng aming pinuno, Elder Son. Anong ginagawa mo rito sa ganitong oras ng gabi? Palihim kang gumagalaw. Gusto mo bang basbasan ulit ang espadang ito? Pinunong Ye, kayo pala. Nag-aalala lang ako na baka may mangyaring masama sa espada. Kaya nandito ako para bantayan ito. Bantayan, o baka naman ninakawin mo. Ang umalingasaw na amoy ng templo ng Corpse Soul sa katawan mo. Kahit 800 milya pa ang layo ko, amoy na amoy ko na. Ha 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 ha. Ano naman kung ganun nga? Lin Chuan. Sisihin mo ang sarili mo dahil ang hirap mong patayin. Nakaligtas ka pa 3 taon na ang nakararaan. Kaya ngayong araw, isasama na kita sa hukay kasama ng buong sektang Tianjian. Masama ito, pinasabog niya ang lason sa katawan niya, magpapakamatay siya. Tatanungin mo muna ako kung papayag ako. Ay, ito. Ito ang kapangyarihan ng Taiyin. Hindi siya mamamatay. Tamang-tama to para mapilitan siyang magsalita. Umamin na siya. Ang templo ng Corpse Soul ay nagtatanim ng mga especially iya sa iba't ibang sekta sa Silangang Zhou. Kinukuha nila ang mga kaluluwang may purong yin at yang, pati na rin ang enerhiya ng ating sekta. Mukhang naghahanda sila para sa isang malaking ritual na sisira sa isang selyo. Tanggapin mo ito. Pati na ang medalyon ng Tianjian. May malaking utang na loob sa iyo ang sektang Tianjian. Paalala ng sistema, nakatanggap ang host ng regalo mula sa isang binibini. 100 beses na pabuya, pinaganya. Binabati kita, host. Nakamit mo ang lakas sa antas ng Golden Core. Pinuno, masama po ang balita. Sumusugod ang templo ng mga kaluluwa, inaatake nila ang ating tarangkahan. Pinuno, hindi mo na kailangang mag-abala sa mga pipitsuging ito. Ako na ang bahala. Ha 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 ha. Hanggang dito lang pala ang sekta ng Heavenly Sword. Isang hamak na bata nakakatuntong lang sa antas ng Golden Core. Ang may lakas ng loob na pataksil na umatake sa akin. Sapat na to para patayin ka. Napakayabang, ipapakita ko sa iyo kung ano ang tunay na agwat nating dalawa sa antas ng Golden Core. Unang espada. Hatiin ang yin at yang, imposible. Ikalawang espada, hugutin ang langit. Ikatlong espada. Magpaalam ka na sa mundo. Magaling, talagang isa kang batang henyo, kaibigang Lin. Napakalalim ng iyong kultibasyon. Napakaliwanag ng iyong kinabukasan. Sa iyong magandang pag-uugali at lakas, mayroon ka na bang kabiyak? Tignan mo itong anak kong si Chingon. Medyo malamig man ang kanyang pakikitungo, ngunit hindi na rin masama ang kanyang hitsura at lakas. Ako na ang magdedesisyon ngayon. Ano sa palagay mo kung ipagkasundo ko siya sa'yo? Ama, huwag po kayong magsalita ng ganyan. Pinunong Ye, lubos po akong nagpapasalamat sa inyong alok, ngunit nakakahiya po masyado. Ang diwatang si Chingon ay may taglay na ganda ng langit at pambihirang galing sa espada. Pero hanggat hindi pa nawawala ang banta ng templo ng mga kaluluwa, at hindi pa tiyak ang aking hinaharap, hindi ko pa po kayang magkaroon ng anumang ugnayan sa ngayon. Tumunog ang kampana ng yin at yang. Nasa panganib si Shimir, Lin Chuan. Habang nasa pribado akong pagsasanay, sinamantala yon ni Zuli ng sekta ng yin at yang. Nakipagsabuhatan siya sa mga elder para agawin ang pwesto. Pinunong Ye, kailangan ko na pong umalis. Sa bundok ng Wanyu, sa minahan ng yin at yang. Zuli, ang atraso mo sa akin ay dapat na nating tapusin. Paligsahan ng sekta, magsimula na ang palabunutan. Akong si Lin Chuan, hinahamon ka sa isang labanan hanggang kamatayan. Lapastangan, sino ka? Nang ahas kang guluhin ng aming sekta. Minamaliit ninyo ang kapatid ko, gayong isa siyang panauhing elder ninyo. E ano naman kung panauhin siya? May mga patakaran ng ating sekta sa bawat laban. Hindi namin hahayaang magwala rito ang isang tagalabas na tulad mo. Mga bantay, Elder Xing. Aba, ang tindi naman ng autoridad mo. Dahil siya ay panauhing elder ng ating Yin Yang sect, bakit hindi siya pwedeng lumaban? Banal na dalaga, labag ito sa ating patakaran. Patakaran, ang patakaran ng Yin Yang sect natin. Hindi ba't ang mas malakas ang nasusunod? Isang basurang umaasa sa babae, naglakas loob na hamanin ako. Ay, tama nga pala. Kasama pa si Ye Chingon ng Heavenly Sword Sect, Lin Chuan. Mukhang nasasarapan ka na sa pagiging palamunin ng mga babae, ha 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 ha. Mas mabuti na yan kaysa sa ibang tao riyan.
na umaasa sa masamang mahika ng Soldivo Uring Hall para sapilitang palakasin ang mga buto. Mahina ang pundasyon, magulo ang enerhiya, at hindi man lang mapanatili ang sariling golden core. Banal na anak, ang iyong blood demon body. Maayos ba ang pag-insayo mo nito? Tama na. Kung gayon, sa entablado ng buhay at kamatayan na tayo magtutuos. Ang pagpili ng kapareha ay gaganapin 3 araw mula ngayon. Lin Chuan, ikaw na mismo ang humahanap ng sarili mong kamatayan. Nababaliw ka na ba? Talaga bang lalabanan mo siya sa entablado ng buhay at kamatayan? Ito ang pinakamabilis na paraan. Pinakamabilis na paraan para mamatay. Iba na si Zulay ngayon. Dahil sa Soldivo Uring Hall, naabot na niya ang unang antas ng Blood Demon Body. Sintigas ng mahikang armas ang katawan niya. At ang mas mahalaga rito, kutob ko, ang Soldivo Uring Hall, ay nagbigay sa kanya ng isang nakamamatay na sandata para sa kaluluwa. Kunin mo itong Clear Heart Jade Pendant. Kaya nitong sanggin ang isang atake sa iyong kaluluwa oras na manganib ka. Bakit mo ginagawa ang lahat ng ito para sa akin? Ako, gusto ko lang. Tingnan mo ako sa mga mata. Hinding-hindi ako papayag na gamitin niya ang katawan ko para lang lumakas. Hinding-hindi. Dahil sa aking ina. Ganyan din namatay ang banal na dalaga ng kaitaasan. Noong una, gusto lang talaga kitang gamitin. Pero ngayon, gusto ko lang na manalo ka. Na-detect ang Reg Along Quintas na Jade mula sa isang dilag. Na-trigger ang 100 beses na pabuya. Binabati kita, host. Nakuha mo ang tagapagtanggol ng kaluluwa mula sa kawalan. May kasamang permanenteng proteksyon sa iyong espiritu. Hindi tatabla ng anumang pag-atake sa espiritu na kasing lakas mo. Hinding-hindi ako matatalo. At hinding-hindi ka rin magiging alipin ni Newman. Dumating na ang takdang oras. Nandito na tayo sa entablado ng buhay at kamatayan. Ipaubaya na sa tadhana ang lahat. Lin Chuan, ngayong araw, ang lahat ng buto sa katawan mo ay dudurugin ko ng pira-piraso. Ang dami mong Saturday. Anong klaseng kapangyarihan ito? Ang tibay ng katawan niya. Napakabagal mo, para kang pagong. Lin Chuan. Tapos na ang laro. Walang hanggang dagat ng dugo. Akala mo ba tapos na? Ha. Lin Chuan, ang basura ay mananatiling basura. Huwag, banal na dalaga, hindi ka maaaring lumapit. Tapos na ang laro-laro. Ay, ikaw. Ang mga sugat mo. Ngayon, ako naman. Napakatibay ng katawan niya. Paanong nangyaring? Ang bilis ng espada ni Lin Chuan, higit pa sa doble kumpara kanina. Ginosto mo to. Lumunin mo siya. Hindi. Imposible. Kawalan, hatiin ng langit. Kahit maging multo ako, hindi kita palalampasin. Sa labanang ito, panalo si Lin Chuan. Ayon sa ating kasunduan, maaari kang pumili ng kahit anong kayamanan dito. Pinapasalamatan ko ang kabaitan ng banal na dalaga. Hindi bagay sa iyo ang mga ordinaryong bagay na ito. Heto, kunin mo. Ano to? Ang inang kampanilya ng yin at yang. Ibibigay ko na rin ito sa'yo. Mula ngayon, magkarugtong na ang buhay at kamatayan nating dalawa. Na-detect ang pinakadawan ng banal na dalaga ng sekta ng yin at yang. Ang pag-aalay sa ubod ng yin at yang ay nag-trigger ng 100 beses na pabuya. Binabati kita, nakamit ng host ang banal na kapangyarihan para sa magkabiyak ang buhol ng nagkakaisang puso. Na-unlock na ang 60% ng iyong banal na katawan. Huwag kang magkakamali ng akala. Wala akong ibig sabihin ganoon. Ang batong orihinal ng yin at yang. Ito ang pangunahing susi upang maibalik ang iyong lakas. Ang kabundukan ng mga demonyo. Huwag mo nang isipin yan, magulo at delikado ang lugar na iyon. Nagsasalpukan ng iba't ibang malalakas na grupo roon. Ang pagpunta roon ay parang pagsuong sa sarili mong kamatayan. Ito ang Qingqiu. Ang tunay na hari sa kabundukan ng mga demonyo. Teritoryo ito ng tribo ng mga espiritong Soro ng Qingqiu. Sila ang pinakamahigpit sa mga dayuhan. At galit na galit sila sa mga tao. Bata, pumunta ka sandali sa tindahan ko. Anong problema? Wala naman, huwag na lang.
Makinig ka na lang. Ang templo ng kaluluwa ay nasa Silangang Joe. Mukhang may hinahanap silang isang susi. Baka may makita kang pahiwatig sa minahan na natagpuan mo. Pero mag-ingat ka sa mga taga Chinkyu. Kapatid, nakakakilabot ang lugar na ito Damang-dama ko ang lamig hanggang sa mga buto ko. Nandito sa loob ang batong orihinal ng yin at yang. Sabihin mo lang, susuungin ko kahit ang pinakamatinding panganib kasama mo. Mag-ingat ka, huwag kang lalayo sa akin. Isang tigre ng kabilang buhay, tamang-tama ang pagdating. Isang tira lang, kapatid, may mga paparating. Mga taong nangahas pumasok sa sagradong lupain ng Chinkyu. Patayin sila, walang aitatirang buhay. Wala kaming masamang intensyon. Napadaan lang talaga kami. Ang kabundukang ito ang magiging libingan ninyong mga tao. Bitiw, huwag mong salubungin ang atake niya. Takbo. Napakalakas ng kapangyarihang iyon. Tulungan niyo kami. Ayun sila sa banda roon, huwag niyo silang hayaang makatakas. Mga kasama, sumunod kayo sa akin. May alam akong lugar kung saan tayo pwedeng magtago. Ginoo, bilasan niyo at sumunod kayo sa akin. May alam akong lugar para makapagtago tayo sa kanila. Pumunta sila doon, hanapin niyo sila. Kailangan nating mahuli ang 2 taong iyan ngayong araw. Bilis, pumasok kayo rito. Dito na wala ang presensya ng lahi ng mga Diyos. Halugugin niyo ang bawat sulok. Wow! Anong lugar ito? Para itong isang paraiso. Ako nga pala si Zayu. Salamat sa pagliligtas mo sa akin, Ginoo. Ginoo, nasugatan ka. Isa itong halamang gamot na Qingling. Makakapigil ito ng pagdurugo. Isa lang akong tagapitas ng halamang gamot. Napalayo lang ako kaya nakasalubong ko ang mga halimaw na lobo. Ginoo, kayo ba ay nagmula sa lahi ng mga tao? Ano ba ang itsura ng mundo sa labas? Na-detect na binendahan ng maigi ni Zayu ang host. May taglay itong mahinang kapangyarihan sa pagpapagaling. Naibabalik ng 100 beses. Tuluyan ng gumaling ang mga sugat at nakakuha ka ng panimulang resistensya laban sa kapangyarihan ng mga halimaw. Ito ang makalangit na Zoro na may 9 na buntot. Tama. Ayon sa kumpas ng mga kaluluwa, nasa likuran lang sila ng pader na batong ito. Hindi sila makakatakas. Anong nangyayari, kapatid, lumilindol ba? Nahanap na nila tayo. Pasabugin nyo yan. Tingnan natin kung hanggang kailan sila makakapagtago. Binibining Zayu, anong nangyayari sa'yo? Isama niyo ako. Pumunta tayo sa bukal ng Crescent sa kanlurang bahagi ng minahan. Siya ang ating prinsesa. Tulad ng inaasahan, hindi na matatag ang selyo sa loob ng katawan niya. Hulihin siya, at isama niyo na rin ang 2 taong iyan. Patay man o buhay, protektahan niyo ako. Siklo ng yin at yang. Tayo na. Bilis. Pumasok na kayo. Ito ang lihim na yungib na iniwan ng aking ina. Diyos ko. May ganito palang kagandang lugar dito sa ilalim. Mabuti. Hindi ka lang isang ordinaryong babae. Ako si Bai Lingzi. Ang prinsesa ng tribo ng mga Zoroong Chinkyu. Isang prinsesang tinutugis ng sarili niyang kalahi. Kagagawa nito ng punong elder. Kumampi siya sa kulto ng mga kaluluwa. Para saan? Para simulan ang ritual. Gagamitin nila ang enerhiya ng buong sagradong minahan. Pati na ang purong yin na dugo ng aming tribo. Para pakawalan ng isang sinaunang demonyong Diyos. Kaya ang kaguluhan sa kabundukan ng 1000 halimaw ay isang patibong na sinadya nilang gawin para kolektahin ang mga kaluluwa mula sa patayan at para puwersahin akong lumabas. Ang ina ko, ang dating reyna, ay iniwan sa akin ang tunay na pamana rito, pati na ang lihim tungkol sa bato ng yin at yang. Kailangan ko ang bato ng yin at yang. Kailangan kong mabawi ang Chinkyu at pigilan ang masamang plano ng punong elder. Pwede tayong magtulungan. Matalinong tao.
Pero dito sa kabundukan ng libong halimaw, masyadong kapansin-pansin ang aura mo. Ito ang esensya ng aking dugo bilang siyam na buntot na makalangit na Zoro. Kaya nitong itago pansamantala ang aura mo bilang tao. Na-detect ang esensya ng dugo ng siyam na buntot na makalangit na Zoro. Ibabalik ng 100 beses. Binabati kita, host. Nakuha mo ang dugo ng Chaos Transformation. Kaya na nitong gayahin ang aura ng libong halimaw. Na-unlock na ang banal na kakayahan. Ilusyon ng makalangit na Zoro. Ang selyo ng katawan ng Chaos daw ay 70% ng naalis. Ano na naman ang nangyari? Hindi maganda to. Nahanap na nila ang sentro ng Crescent Spring. Hindi ako makapaniwalang matutuntun tayo rito ng punong elder. Sira na ang harang. Papasok na sila para patayin tayo. Ang Crescent Spring lang ang nag-iisang labasan dito. Kapag nasira ng tuluyan ang harang, hindi na tayo makakatakas. Bantayan mo siya. Anong gagawin mo? Ang mga nasa labas ay puro malalakas na nasa antas ng Golden Core. Nariyan din ang punong elder ng aming tribo. Lalabas ka ba para magpakamatay? Naghahanap ba ng kamatayan? Hindi. Ipapadala ko sila sa impyerno. Hahaha. Ay Linksy, ang harang na iniwan ng ina mo, ay tuluyan ko nang nawasak. Kaya lumabas na kayo dyan ngayon din. Dakilang elder, ang usapan natin kapag nahuli ang prinsesa, yung minahan ng mga pambihirang spirit stone, ay mapapasami na sa pangkat ng Blood Wolf Mercenary. Huwag kang mag-alala. Basta't maging alay siya, ang buong Chinkyo ay magiging akin na. Ano ba naman ang isang minahan lang? Anong kalokohan ito? Bakit isang hamak na tao ang nandito? HMP? Isang tao. Paano ka nakapasok sa sagradong tahanan ng Reyna? Nasaan ang mahal na prinsesa? Ayos lang siya. Pero kayo, mukhang katapusan nyo na. Mga kasama, lurin nyo siya. Sanlibong ilusyon ng Zoro. Eka, ang mga galaw na yan, ang orang ito. Bakit amoy ng lipi namin ng mga Heavenly Fox? Sino ka ba talaga? Sabi ko nga, kukunin ko ang buhay mo. Ang yabang, kahit ano paman. Ang klaseng halimaw ka. Sa harap ng tunay na lakas, magiging abo ka lang. Mamatay ka na. Hahaha, natulala ka na sa takot, no? Ang kalmo na iyan ng dakilang elder ay kayang dumurog kahit ng itim na bakal, HMP. Hanggal na naghahanap ng kamatayan. Late stage ng Golden Core. Iyan lang ba, ikaw? Hindi mo lang nasalo ang atake ko, kaya mo ring sipsipin ang kapangyarihan kong demonyo. Sadyang nakakatakot nga ang dugo ng Chaos Myriad Transformation. Ang kapangyarihan ng lahat ng demonyo ay mapapasakin. Oh! Ay imposible ito. Sumanib sa kanya ang dugo ng Heavenly Fox. Hindi sumabog ang katawan niya sa kapangyarihan nito. Sa halip, tila dinaig pa ng dugo niya ang dakilang elder. Grabe, kapatid na Lingchuan, napakalakas mo na talaga. Namumutla na sa takot yung matandang Zoro ah. Dugo pa naman yan ng isang nine-tailed Heavenly Fox. Tapos siya. Isang hamak na tao lang. Paanong nangyari to? Paanong mas puro pa ang aura ng halimaw niya kaysa sa akin? Siguradong may itinatago kang pambihirang kayamanan. Makinig kayong lahat sa utos ko. Patayin niyo siya at paghahatian natin ang mga kayamanan niya. Buisit, sugurin natin siya ng sabay-sabay. Hindi ako makapapayag na wala siyang katapat. Patayin siya. Dahil atet na kayong mamatay, ihahatid ko na kayo sa kabilang buhay. Mata ng ilusyon, isang iglap na pagpatay. Demonyo, isa siyang demonyo. Punong elder, ayoko na, hindi ko na kaya to. Ay, ikaw. Sino ka ba talaga? Hindi na kailangang malaman yan ng mga patay. Hahaha, hindi mo ako mapapatay. Dumating na ang mahal na sugo. Ang templo ng mga kaluluwa. Ang lakas ng loob mong sirain ang plano ng aming templo. Ibigay mo na sa akin ang kaluluwa mo. Iyan ang kadena ng kaluluwa ng templo. Kapag damay kitang sumpa ng kaidang iyan, kahit ang mga batikan ay mahihigupan ng kaluluwa hanggang mamatay. Pwede naman siyang tumakas. Bakit niya sinalo ang atake? Bata, kahit gaano ka pa kalakas. Sa harap ng sugo ng templo ng mga kaluluwa, madudurog lang ang kaluluwa mo. Maging pagkain ka na lang ng mahal na sugo. Magandang kaluluwa. Nakakapalakas ng kapangyarihan. Anong nangyayari dito? Anong ginagawa mo?
Ang lakas ng loob mong higupin ang enerhiya ng kaluluwa ko. Namamalikmata ba ako? Ginagawa lang niyang pampalakas ang itim na mahika ng templo. Sino ba talaga ang halimaw na to? Ang banal na katawan ng kaguluhan. Walang katapat ang bagsik nito. Ang tinatawag ninyong kadena ng kaluluwa ay isa lamang dalisay na enerhiya. Sakto, magagamit ko to para lumakas. Imposible, hinding-hindi mangyayari to. Mayabang na bata, gusto mo na talagang mamatay. Duwag na daga na nagtatago sa dilim, lumabas ka dyan. Isa ka lang hamak na nasa gintong antas. Paanong nasira mo ang mahiwagang sandata ko? Anong klaseng itim na mahika ba ang ginagamit mo? Mahal na emisaryo. Bilis, patayin mo na ang hayop na yan. Ninakaw niya ang sagradong dugo ni Prinsesa Lingzi. Kayong mga hayop na kumukuha ng kaluluwa ng mga buhay na tao. Hanep, ang lupit ng galawan ni Kuya Chuan. Hindi na makasabay ang mga mata ko. Siya ang aninong emisaryo ng templo ng mga kaluluwa. Sabi nila, kaya raw nilang lipulin ang kahit anong ordinaryong sekta ng ganon-ganon lang. Dugo ko yun. Hindi. Hindi na lang yan simpleng dugo ng siyam na buntot na makalangit na lobo. Sa sandaling yun, pinagsama niya ang regalo ko at ang sinaunang enerhiya na yun. At ibinalik ng 100 beses. Posible kaya na noong tinulungan niya akong sirain ng selyo, yung maliit na tulong ko na yun, ang nagbigay sa kanya ng ganito katinding kapangyarihan. Katawang hindi tinatablan. Hindi. Aura yan ng isang banal na katawan. Ay, ikaw. Nabuo mo na ba ulit ang dantiyan mo? Mahal na emisaryo. Napakadali mo namang makalimot. 3 taon na ang nakalipas sa likod ng bundok ng Qingyan, patraidor mo akong inatake. Ang mismong kamay na dumurog sa dantiyan ko. Hinding-hindi ko yun makakalimutan habang buhay. Ikaw. Ang itinakwil ng sektang Qingyan. Imposible, wala nang pag-asang gumaling pa mula doon. Kailangan ko pa nga palang magpasalamat sa iyo. Kung hindi dahil sa trahedyang yun, hindi ko makakamit ang katawang yin-yang na hindi tinatablan ng kahit anong mahika. Sabihin mo, nasaan ang pinuno nyo? Mamatay ka na. Panginoon, iligtas niyo ako. 100 taon akong naging tapat sa inyo. Buksan ang altar ng dugo. Lahat ng laman at dugo ay magiging alay. Ha ha ha, Lin Chuan. Sumama ka sa amin sa impyerno. Mahal na emisaryo. Ano? Anong nangyayari dito? Bakit pati ako inaatake niya? Nababaliw na ba siya? Tuluyan nang nawala sa kontrol ang hayop na to. Dapat ang batang yan ang puntirya ng altar. Ang lakas ng bukal ng dugong ito ay mas matindi pa kaysa sa kadena ng kaluluwa kanina. Ang kapangyarihan ng chaos ay handang lumunin ng lahat. Katapusan na natin ngayon. Narinig ko sa mga nakatatanda ng ating sekta. Nasa ilalim ng bukal sa likod ng bundok may nakakulong na sinaunang demonyo ng dugo. Kailangan itong pakainin ng laman at dugo ng mga spirit beast taon-taon. Sa sandaling makawala ito, mawawasak ang lahat ng buhay sa loob ng 100 milya. Hindi. Mali. Anong mali? Hindi ba't siguradong patay na tayo rito? Ang aura ng demonyo ng dugo na yun, at ang pambihirang dugo na iniwan ko sa loob ni Lin Chuan, ay nagkakaroon ng reaksyon. Hindi niya gusto siyang patayin. Sinasamba niya siya. Ha 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 ha. Lin Chuan, nakikita mo ba to? Ito na ang magiging katapusan mo. Ang makain ng demonyo ng dugo na 100 taon kong inalagaan, ay isang malaking karangalan para sa iyo. Maraming salamat sa paghihirap mo, at sa paghihintay sa akin dito ng napakatagal. Hindi. Imposible to. Ang demonyo ng dugo ay sumusunod lang sa utos ng dugo ng master ng bulwagan. Sino ka ba talaga? Hindi mahalaga kung sino ako. Ang mahalaga. Mukhang mas gusto na niya ngayon ang amoy ko. Sige, kainin mo siya. Wag. Hindi mo ako pwedeng patayin. Hindi ka palalampasin ng master. Lin Chuan, tatandaan ko to. Dudurugin ng bulwagan ng mga kaluluwa ang mga buto mo hanggang maging abo. Nilamon talaga ng chaos ang 100 taong inipon ng bukal ng dugong ito. Pati ang cultivation ko ay mukhang malapit ng tumaas. May senyales pa na aabot na ito sa pinakarurok. Talagang swerte ko itong bulwagan ng mga kaluluwa. Di demonyo ng dugo, Li. Li Jiu, tumakbo ka na. Isang hampas lang yan, siguradong magiging durog na karne tayo. Namamalikmata ba ako? Ang sinaunang halimaw ay naglalambing. Naramdaman ko ang aura sa katawan niya. Tumugon ito sa esensya ng dugo ng Fox Clan na iniwan ko sa katawan mo. Inakala niyang kauri ka niya. Hindi. Inakala niyang ikaw ang amo niya. Siguro nga.
Ang alagang pinaghirapang palakihin ng templo ng Shihon ay sa akin na ngayon. Huwag mong hawakan yan. May nakatatak dyan na napakalakas na sumpa ng kaluluwa. Ang lakas ng loob mo. Ang tapang mong patayin ang utusan ko mula sa templo ng Shihon. At nang ahas ka pang galawin ang bloodworm ko, bata. Akin na ang kaluluwa mo. Diyos ko, projection nito ng kaluluwa ng pinuno ng Shihon. Lin Chuan, tumakas ka na. Kaya niyang durugin ang isang golden core gamit ang isang daliri lang. Teka, hindi ito simpleng projection lang. Kung gusto mo siyang saktan, dumaan ka muna sa akin. Mystic Shield ng siyam na buntot, magbukas ka. Ang orang ito, mas malakas nga ito ng 100 beses kaysa sa naunang utusan. System, huwag kang magpatay-patayan. Wala pa ba ang pabuya ko? Isang hamak na insekto na nangangahas kalabanin ang langit, Lin Chuan. Ibigay mo sa akin ang kaluluwa mo, at bibigyan kita ng walang hanggang buhay. Lin Chuan, ito ang origin spirit pearl ng lahi namin. Kaya nitong protektahan ng kaluluwa mo para hindi mabasak. Dalhin mo ito at umalis ka na. Anak nang. Nakukuha nyo pang maghalikan sa ganitong oras. Naglalandian ba kayo o naghihintayan ng kamatayan? Na-detect ang dalagang si Bai Lingzi, na nagregalo ng Origin Spirit Pearl ng Fox Clan. Na-trigger ang Sugar Baby System, nag-uumpisa na ang 100 beses na pag-upgrade. Tapos na ang pag-upgrade. Binabati kita host, nakuha mo ang Chaos Soul Suppressing Pearl. Na-unlock na rin ang nakatagong kakayahan ng Chaos Dao Body, Divine Soul Immunity. Tatakas. Pagtakas ang pinakaayaw kong ginagawa sa buong buhay ko. Humahanap ka talaga ng kamatayan. Mabasak ka. Ikaw ang pinuno ng templo ng Shihon, di ba? Nag-abala ka pang magpadala ng regalo mula sa malayo. Ang utang na loob na ito ay malugod kong tatanggapin. Imposible ito. Paano nagawa ng kaluluwa mo? Nahulihin ang projection ko. Puro ka Saturday. Nananaginip yata ako. Dinurog lang ni kapatid na iyo ang anino ng taong yun gamit ang kamay niya. Ikaw, sino ka ba talaga? Isang pabigat lang na umaasa sa babae. Kapatid na Wei, tingnan mo doon. Mukhang natuntun tayo gamit ang medalyong ito. Lin Chuan, may utos ang pinuno. Wasakin ang iyong kapangyarihan. Hugitin ang kaluluwa mo at gawing pampaninges sa lampara. Dinurog na ni kapatid na Ling ang anino ng pinuno ninyo. At may gana pa kayong magpakamatay dito. HMPH, mga ignorante at walang muwang. Ang mga anino ng kaluluwa ng pinuno ay nakakalat sa buong Domjo. Sugod, patayin muna ang hayop na yan. Magpagaling ka muna, ako nang bahala sa kanila. Mga sutil, mag-ingat ka. Ha ha ha. Tinamaan ka na ng nakamamatay naming lason kahit Diyos ay hindi ka na mail iligtas. Lin Chuan, malapit nang mabulok ang iyong kaluluwa at magiging pataba ka lang namin, tayo na. Bilis, alis na tayo. Kinakain ng laso na ito ang kaluluwa mo. Hindi ito kayang puksain ng kapangyarihan ko. Anong gagawin natin? Lambak ng hari ng gamot, naalala ko na. Sabi nila, parang Diyos daw manggamot ang pinuno ng lambak ng hari ng gamot. Kaya niyang bumuhay ng patay at magpalag ng laman sa mga buto. Kahit anong tindi pa ng lason, kaya niyang pagalingin. Makinig kayong mga tagalambak ng hari ng gamot. Ang pagligtas ng buhay ay higit pa sa paggawa ng 7 palapag na templo. Nandito si Lin Chuan ng Domjo para magpagamot, HMPH. Lin Chuan, yung tinapon at walang kwentang disipulo ng sekta ng Qingyan. Nako, hindi naman siya nandito para magpagamot. Halatang nandito lang siya para mamatay. Ang malas ng taong yan, amoy patay na. Akalain mong may lakas ng loob pa siyang pumasok sa lambak natin. Manahimik ka, niligtas niya ang mga taga Qingqiu. Kung may mangyaring masama sa kanya, tiyak na hindi mananahimik ang Qingqiu. Huwag mo kaming takutin gamit ang mga halimaw na yan. May utos ang pinuno ng lambak, bawal gamutin ang mga pangkaraniwang tao. Bawal gamutin ang mga naghihingalo na. Lalong bawal gamutin ang mga kinalaban ng bulwagan ng mga kaluluwa. Lumayas kayo rito, bilis. Aba, hindi ba't si Lin Chuan yan? Ang yabang-yabang pa niya noon, di ba? Ngayon, tingnan mo ang sinapit. Kawawa naman. Tinamaan siya ng laso ng mga kaluluwa. Kahit mga Diyos, walang magagawa dyan. Kaya tama lang na di siya tanggapin dito sa lambak ng medisina. Gusto niyo na bang mamatay? Tama na, itigil niyo yan. Prinsesa, ang tinakwil ng Qingyan sa labas.
Malapit na siyang mamatay. Ang sino mang madikitan ng laso ng templo ng mga kaluluwa ay nakatakda ng mamatay. Hindi nakikialam ang lambak ng medisina sa gulo ng ibang sekta. Paalisin niyo siya. Pero, may kakaibang enerhiya sa katawan niya. Hindi man lang siya tuluyang makain ng matinding laso na yon. Oh, tumigil kayo. Ikaw ba si Lin Chuan? Wasak na ang enerhiya mo, pero buhay ka pa rin hanggang ngayon. Matigas din pala ang buhay mo, Prinsesa Chu. Kung matigas man ang buhay ko o hindi, nakadepende pa rin yan kung papayag ang prinsesa na magpaalaga ako sa kanya. Ang kapal ng mukha mo, ang bastos mo para kausapin ng ganyan ang prinsesa. Pwede kitang iligtas. Pero may patakaran dito sa lambak ng medisina. Ang sino mang humihingi ng tulong ay dapat lumuhad sa harap ng monumento ng mga gamot sa loob ng 3 araw. At kailangan mong isuko ang kalahati ng kaluluwa mo bilang bayad. Kaya mo ba? Kalahati ng kaluluwa, edi magiging baliw na siya niyan. Prinsesa Chu, parang pinatay mo na rin siya. Kay kalahati ng kaluluwa, magiging pabigat na lang siya habang buhay. Akala ko ba layunin ng lambak ng medisina ang magligtas ng buhay? Bakit napakalupit naman yata ng patakaran nyo? Kung wala kayong pambayad, huwag kayong magpagamot dito. HMPH. Doon kayo mamatay sa labas, huwag niyong dumihan ang lupa ng lambak ng medisina. Sinasabi ko sa inyo, ayaw lang talaga siyang iligtas ni Prinsesa Chu. Sinasadya lang siyang pahirapan. Para kusa na lang siyang sumuko. Hey, pero kailangan sumugal kung gusto mong mabuhay. Sigurado na, magpapaalaga talaga ako sa'yo ngayon. Sige, payag ako. Lin Chuan, nababaliw ka na ba? Pag-isipan mo munang mabuti. Kapag isinuko mo na ang kaluluwa mo, wala nang bawian yan. Hindi nga ako takot mamatay eh. Takot pa kaya akong mabaliw. Gawin mo na, Pinunong Chu. Nagmamatigas ka pa. Tingnan ko lang kung hanggang kailan ka tatagal. Huwag mo nang asahan ng 3 araw, kahit 6 na oras. Hindi mo kakayanin. Nakakagulat ang tatag ng loob ng taong ito. Tinamaan siya ng laso ng kaluluwa. Kahit ang isang magaling na master ay matagal na sanang nawasak ang kaluluwa. Pero nagawa niyang tumagal hanggang ngayon. Anong klaseng sikreto ba ang tinatago niya? Hindi na. Hindi ko na kaya. Wala akong balak iligtas ang isang taong ni pambayad. Sa gamot ay walang maibigay. Isa ka na lang bangkay. Ang Paeldores ng buhay na ito ay magpapanatili sa iyong buhay ng 6 na oras. Paeldores ng buhay, isa lang iyang napakababang klaseng gamot. Pang-agaw buhay lang yan. Mukhang si Pinunong Chu ay desididong kunin ang kalahati ng kanyang kaluluwa. Nandito na, na-detect ang Reg Along unang antas na Paeldores ng buhay mula sa isang dalaga. Ina-activate ang 100 beses na gantimpala. Binabati kita, natanggap mo ang Paeldores ng 9 na buhay. Anong nangyayari dito? Paeldores ng 9 na buhay. Ang malamat na sagradong gamot mula pa noong unang panahon. Sino ba talaga siya? Diyos ko, siya. Tumataas ang level niya. Paano nangyari to? Hindi ba't wasak na ang dantiyan niya at isa na siyang basura? Ang enerhiyang ito. Paanong naging posible? Guni-guni lang to. Siguradong guni-guni lang to. Ang dalisay at umaapaw na lakas ng buhay na ito. Ano pa bang mga sikreto ang nakatago sa katawan niya? Pinunong Chu. Mukhang ang Paeldores ng buhay mo ay mas mabisa pa kaysa sa inaasahan ko. Hindi yan galing sa Paeldores ng buhay. Sino ka ba talaga? Isang tao lang na gustong mabuhay. Ngayong nawala na ang lason sa katawan ko at bumalik na ang lakas ko. Yung kalahating kaluluwa ko na pambayad sana sa'yo. Gusto mo pa ba, Pinunong Chu? Kanselado na ang usapan. Pero, huwag ka munang magsaya. Anong ibig mong sabihin? Sa sobrang lakas ng ginawa mong ingay, siguradong nasa labas na ang mga tauhan ng samahan ng mga kaluluwa. Aba, napakabigat ng enerhiya ng buhay rito. Sino yan? Isa sa 4 na tagapagtanggol ng templo ng kaluluwa. Si Heisha. Siya mismo ang pumunta rito. Hahaha, si Protector Heisha ng templo ng kaluluwa. Bakit naman siya personal na pupunta sa ganitong lugar? Tapos na tayo. Mamatay tayong lahat dito. Ilabas niyo ang bagay na nagpayanig sa enerhiya ng langit at lupa kanina. At baka sakaling pag-isipan kong palampasin ang mga buhay niyo. Protector Heisha, ang yabang mo naman. Lambak ng haring mediko ito. Hindi ito ang inyong templo ng kaluluwa. Valley Master Chu, nandito ako para sa sumasabog na enerhiya ng buhay na yon. Ang ganyang klaseng kayamanan ay hindi kayang sarilinin ng isang maliit na lambak ng haring mediko, hindi ba? Sa totoo lang, walang ganoong klaseng kayamanan dito. Pasensya na kung
nakakatawa man, protector. Kanina kasi, habang nagtitimpla ng Paeldores ang isa sa mga disipulo ko, aksidenteng sumabog ang kaldero niya. Tumagas ang enerhiya ng Paeldores kaya nagkaroon ng ganyang kaguluhan. Pinarusahan ko na siyang magmuni-muni sa likod ng bundok. Sumabog na kaldero, ang disipulo ni Valley Master Chu. Masyado namang malakas ang naging pagsabog ng Paeldores niya. Sa bagay, kung isa lamang itong hindi pagkakaunawaan, babalik na lang ako sa ibang araw. Maging maingat sa pag-alis, protector. Teka. Muntik mo na akong maloko, Ron. Napakasinungaling mo talagang babae ka. Anong ibig mong sabihin? Ang enerhiyang tumagas mula sa sumabog na kaldero ay hindi may tatago ang amoy sa katawan ng isang tao. Nanglason mula sa demonyo ng templo ng kaluluwa. Oh, bakit hindi ka makapagsalita? Valley Master Chu. Ang demonyong laso na ito ay isang eksklusibong laso ng aming templo ng kaluluwa. Kahit maging abo pa ito, maaamoy ko pa rin ang nakakamatay nitong baho. Ang batang yan ay nasa likuran mo lang, hindi ba? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Nagmamatigas ka pa. Mukhang kung hindi kita tuturuan ng leksyon. Hindi ka talaga susuko hanggat hindi mo nakikita ang sarili mong kabaong. Valley Master, tulungan niyo po ako. Valley Master, huwag mong idamay ang buong lambak natin para lang sa isang dayo. Prinsesa, sino ba talaga ang taong yan? Sulit ba siyang ipagpalit sa buhay ng buong lambak ng Yawang? Tumahimik kayong lahat. Kayong mga walang kwentang duwag na takot mamatay. Ha, nakikita mo ba? Julian nyo, bibigyan kita ng huling 3 segundo. Ibigay mo siya, o mamatay kayong lahat. Hanggang dito na lang ito. Kapag nadamay pa sila ng dahil sa akin, hindi ko na mababayaran ang utang na loob na ito. Kaibigan, anong ginagawa mo? Bumalik ka rito. Tapos na ba kayong magtalo? Ang dakilang protector ng Shihan Hall, na ang bubuli ng mga manggagamot na walang laban. Hindi ka ba nahihiya sa sarili mo? Bata, ikaw ba ang may hawak ng pambihirang kayamanan na iyon? Huwag na tayong magpaligoy-ligoy pa. Ako ang hinahanap mo, kaya pakawalan mo na sila. Sasama ako sa iyo. Ang lakas ng loob niya. Lin Chun, bumalik ka rito. Gusto mo na bang mamatay? Prinsesa Chu, tatanawin kong utang na loob ang tulong mo. Pero ako ang dahilan ng lahat ng ito. Hindi tama na madamay ang buong lambak ng Yawang dahil sa akin. Ha, nakakatuwa ka talaga. Isang hamak na insekto. Ang lakas ng loob na makipagtawaran sa akin. Sige. Pagbibigyan kita ngayon. Lumapit ka rito. Kaibigan, huwag kang maniwala sa mga kasinungalingan ng demonyong yan, Li Chuan, bumalik ka agad rito. Bago ako sumama sa iyo, kailangan mo munang gumawa ng isang sagradong sumpa. Mangako kang hindi mo sasaktan kahit ang isang damo sa lugar na ito, kahit isa sa kanila. Baliw na siya, nababaliw na talaga siya. Sino ba siya sa akala niya? Para magbigay pa ng kondisyon sa protector na si Heisha. Lin Chun. Sagradong sumpa. Daan-daang taon na akong naghahari sa Silangang Zhou. Ngayon lang ako nakarinig ng ganyang nakakatawang kondisyon. Mukhang naduduwag ka na. Sa bagay, inutusan ka lang naman ng pinuno ninyo. Nahanapin ako dahil interesado siya sa bagay na hawak ko. Kung pasasabugin ko ang sarili kong kaluluwa ngayon, at isasama sa hukay ang bagay na gusto niya, ano sa tingin mo ang gagawin sa iyo ng pinuno mo? Magaling. Pagbibigyan ko ang gusto mo. Akong si Heisha ay sumusumpa sa kalangitan. Kung sakaling saktan ko pang muli ang mga tagalambak ng Yawang, tamaan man ako ng kidlat, at mamatay ng kahindik-hindik. Ngayon, hayaan mong suriin ko ang ipinagmamalaki mo. Tingnan natin kung ang mga hamak na langgam na ito ay may karapatang makipagkasundo sa akin. Lin Chuan, parang awa mo na, huwag kang mapapahamak. Ang orang ito, imposible. Ito ba ang maalamat na katawang chaos daw? Ang katawang chaos daw. Tungang ito ang katawang chaos daw. Ang maalamat at nag-iisang. Katawang immortal na kayang kargahin ang kapangyarihan ng langit. Ano, tama ba ang narinig ko? Katawang chaos daw. Hindi ba't umiiral lamang yon sa mga sinaunang kasulatan? Kaya pala ang lakas ng loob niyang hominin ang tagabantay na si Heisha. Siya pala ang tunay na pinakamalakas. Ang kapatid ko, Shai. Sabi ko na nga ba, hindi isang walang silbi si Lin Chuan. Ikaw. Kaya pala, ito ba ang pinakamalaking sikreto niya? Ang magkaroon ng katawang chaos daw. Kapag hinayaan natin siyang lumakas, hindi maaari. Hindi siya pwedeng mapunta sa mga kamay ng bulwagan ng mga kaluluwa. Pinagpapala ako ng langit. Talagang pinagpapala ako ng langit. Ang nag-iisang pinakamalakas na pangangatawan sa buong kasaysayan ay nararapat lamang na maging akin. Bata, kukunin ko na ang katawang iyan. Heisha,
Subukan mo lang. Magaling. Ang pagiging sikim mo ang magiging kahinaan mo. Gamit ang aking dugo, tinatawag ko ang hari ng mga gamot. Buhayin ng pormasayo ng 10,000 puno ng tagsibol. Ang malaking harang ng lambak ng Yahuwang, Ginoong Chulian. Ang lakas ng loob mong isugal ang lahat para sa isang bata, at gamitin ang pinakapundasyon ng lambak ng Yahuwang. Isa siyang iginagalang na panauhin ng aming lambak. Hanggat nandito ako, huwag na huwag mong iisiping masaktan siya kahit kaunti. Kahanga-hanga talaga ang sinaunang hari ng medisina. Sa naiwan niyang mahiwagang harang. Akalain mong nasangga nito ang atake ko. Pero, Pinunong Chu, bakit mo ba pinapahirapan ang sarili mo? Sinusunog mo ang sarili mong buhay para lang mapaganya ang harang na ito. Tingnan nga natin kung hanggang saan ka aabot. Paano na si Pinunong Chu? Itinataya niya ang buhay niya para protektahan ng batang yan. Kung magpapatuloy ito, kahit pa mapigilan niya si Heisha, baka mawalan ng tuluyan ng kapangyarihan si Pinunong Chu. Kahit pa masira ang pundasyon ko. Heisha, hanggat humihinga pa ako. Huwag na huwag mong iisiping makakapasok ka rito kahit isang hakbang. Dahil gustong-gusto mong magpakabayani. Pagbibigyan kita. Tutunawin ng lasong ito ang lahat ng iyong espiritual na enerhiya, at sisirain din ito ang iyong kaluluwa. Lagot, napakadumi talaga ng mga taktika ng demonyong ito. Hindi natatagal ang pananggalang natin. Pinunong Chu, Li Chuan, mag-isip kayo ng paraan, bilis. Ha 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 ha. Nakikita mo ba ito, Chulianay? Ito ang napapala ng mga sumusuway sa akin. Kapag nawasak na ang harang na iyan, gagawin kong impyerno ang buhay mo at hihilingin mong mamatay ka na lang. Tama na yan. Ang kasakiman. Ang babulag sa iyong paghuhusga. Heisha, mukhang nakalimutan mo na. Na ang sinaunang katawang daw, ay hinding-hindi matitinag ng mga demonyong katulad mo. Hindi. Imposible ito. Ito ang banal na kidlat ng siyam na langit. Paano mo nagawang tawagin ang kapangyarihan ng kalangitan? Hindi ba't isa na lamang siyang walang silbi na nasira ang kapangyarihan? Ang sinaunang katawang daw. Ayon sa alamat, hindi ito tatabla ng kahit anong salamangka. Isang kataas-taasang katawan na kaisa ng kalikasan. Ay, ikaw. Nagpapanggap ka lang sa buong panahong ito. Hindi ka totoong nawalan ng kapangyarihan. Ngayon mo lang ba naintindihan? Huli na ang lahat. Yung lason mo, parang pampalakas lang sa akin yan. Parang awa mo na. Iaalay ko ang kaluluwa ko. Magiging alipin mo ako habang buhay. Wala kang karapatan. Hindi ka tatantanan ng templo ng mga kaluluwa. Ang kinatatakutang tagapagtanggol sa buong silangan. Namatay ng ganun-ganun lang. Aba, matindi ka rin pala magtago ng lakas, bata. Pinag-alala mo ko ng sobra, kapatid. Lin Chuan. Ang astig mo dun kanina. Ayos ka lang ba? Inumin mo ito. Ang panloob mong pinsala at naubos na enerhiya ay manunumbalik pagkalipas ng kalahating araw. Maraming salamat, Ginoong Lin. Pasensya na. Namali ako ng akala sa iyo kanina. Ginawa lamang iyon ni Pinunong Chu para iligtas tayo. Kaya walang dapat ihingi ng paumanhin. Tapos na ang gulo rito. Kailangan ko na ring umalis. Saan ka pupunta? Isa lamang sa mga tagapagtanggol ng templo si Heisha. Pinatay mo ang tauhan nila. Paniguradong hindi nila ito palalampasin. Kaya nga hahanapin ko na sila ngayon. Panahon na. Para singilin sila sa mga lumang atraso nila. Dito muna kayo sa lambak. Mas ligtas kayo rito. Babalikan ko kayo kapag natapos ko na ang gagawin ko. Tanggapin mo itong medalyon ng hari ng gamot mula sa aming lambak. Ang sino mang makakita niyan ay parang ako na rin ang kaharap nila. Gamit ito, lahat ng mga sekta sa silangan na kaalyado ng aming lambak ay maaari mong hinga ng tulong at susunod sa iyo. Maraming salamat. Laging patago kung kumilos ang templo ng mga kaluluwa. Paano kaya natin malalaman ang lokasyon nila? Nabalitaan mo ba? May isusubastang pambihirang gamit ang pabilyon ng Chonji ngayong gabi. Ang tinutukoy mo ba ay yung kumpas ng mga kaluluwa? Sabi nila. Kaya raw nitong hanapin kung saan nagtitipon ng masasamang enerhiya. Kapag inilabas ang gamit na iyan, tiyak na magkakapatayan na naman. Siguradong aagawin niya ng mga baliw mula sa templo ng mga kaluluwa. Kumpas ng mga kaluluwa. Akalain mo nga naman. Kusa na silang lalapit sa akin. Kaka-rating mo lang. Aalis ka na agad. Hindi mo ba man lang pagbibigyan si Mayor? Bakit? Ilang buwan lang tayong hindi nagkita, nakalimutan mo na ako.
Isang karangalan ng pagdating mo, mahal na banal na dilag. Paano naman kita makakalimutan? Nabalitaan kong sikat na sikat ka raw ngayon, pati nga raw yung lalaking kasing lamig ng yelo mula sa lambak ng medisina, ay nagawa mong painitin at palambutin. Ang mga balita mo ay napakabilis pa rin makarating sa'yo. Hindi ba yan ang banal na dilag ng sektang Yin Yang? Sino yung lalaking kasama niya? Mukha namang napaka-ordinaryo. Wala man lang akong maramdamang kapangyarihan mula sa kanya. Siguro isa lang siyang basurang nasa antas ng pundasyon. Sa wakas, nahanap din kita. Para sa subasta ngayong gabi sa pabilyon ng lihim ng langit. Inihanda ko talaga para sa iyo ang pinakamagarang pribadong silid. Huwag na, batang Panginoong Wang. May kasama na akong lalaki. Huwag ka nang sumama sa ganyang klase ng basura. Sumama ka na sa akin. Hindi mo ba narinig ang sinabi niya? Ayaw niyang sumama. Isang basurang palamunin ng babae, may ganang pangaralan ako. Alam mo ba kung sino ang kinakalaban mo? Siya si Wang Teng. Ang kaisa-isang anak ng pinuno ng sektang nag-aapoy na araw. Nasa gitnang antas na siya ng gintong ubod. Ang lakas ng loob niyang agawan ng babae si batang Panginoong Wang. Talagang gusto na niyang mamatay. Hayop ka, mamatay ka na. Pumunta ka na sa impyerno. Nababaliw na ba siya? Sasaluhin niya ng isang daliri ang nag-aapoy na kamao ni Wang Teng. Paanong nangyari yun? Ang aking tunay na apoy ng araw. Napakahina ng kapangyarihan mo. Lumayas ka, o mamatay. Kukunin ko ang buhay mo. Dao Luo, bilis, iligtas mo siya. Maawa ka, itigil mo yan. Ako si Wang Lai ng sektang nag-aapoy na araw. Ignorante ang aking anak at nagkamali siya sa pag-insulto sa iyo, kaibigan. Hinihiling ko na alang-alang sa sektang nag-aapoy na araw. At sa sektang Yin Yang na parehong kabilang sa mabuting landas ng Silangang Zhou, ay palagpasin mo na sana ang nangyari. Pinunong Wang, nung gusto akong patayin ng anak mo. Wala siyang binanggit tungkol sa anumang pagkakaalyado ng mga sekta natin. Anong balak mo, bata? Diretsuhin mo na ako. Ang Lai Yang sect, hindi basta-basta pwedeng api-apihin lang. Grabe ka naman magsalita, Sect Master Wang. Parang pinapalabas mong nambubuli itong si Lin Chuan namin. Kitang-kita naman ng lahat na ang anak mo ang unang umatake, at gusto pa talaga siyang patayin. Bakit? Lai Yang sect lang ba ang pwedeng pumatay? At bawal nang lumaban ng iba? Kayo ba sa Lai Yang sect ang gumawa ng batas na yan? O ang alyansa ng mga cultivator sa Eastern Zhou? Matalas talaga ang dila mo, bata ka. Ang kahon na ito ng Earth Core Fire Lotus Seeds ay nabuo mula sa purong esensya ng apoy. Napakalaki ng maitutulong nito sa pag-insayo ng fire techniques. Tanggapin nyo na ito bilang pambayad pinsala at paumanhin namin kay Lin. Tatanggapin ko ang mga ito. Pwede mo na siyang iuwi. Disiplinahin mo ang pamilya mo. Dahil sa susunod, hindi na kayo makakalusot ng ganito kadali. Mag-iingat ka sa pag-uwi, Sect Master Wang. Hindi na kita ihahatid sa labas. At huwag mong kalimutang gamutin ng maayos ang anak mo pag-uwi. Mga ginang at ginoo, ang pinakahihintay nating kayamanan para sa gabing ito. Ang Soul Guiding Compass. Kaya nitong maghanap sa loob ng 1,000 milya ng lugar kung saan may pinakamalakas na masamang enerhiya. Ang panimulang tawag ay 100,000 Spirit Stones. 110,000. 130,000. Mukhang maraming may gusto sa gamit na to. Naihagis na ang paint. Tingnan natin kung ilang isda ang kakagat. 500,000. Dumating nga ang mga taga Soul Hall, Tay. Yung buwisit na bata na naman, hindi pwedeng palampasin ko ang kayabangan niya. Manahimik ka, huwag kang gumawa ng gulo. 510,000, HMPH. 550,000, 550,000, una. May tatawad pa ba ng mas mataas? 1,000,000, may mga bagay na hindi pwedeng hawakan ng kung sino-sino lang. Kung sino ang may pinakamataas na tawag, sa kanya mapupunta. Hindi ba't yan ang patakaran sa Chonji Pavilion? Mabuti. Napaka-mabuti. 1,000,000 at 100,000, nag-aalala lang ako na baka mabili mo nga, bawian ka naman ng buhay bago mo magamit. HMPH. 2,000,000. Hinahanap mo talaga ang kamatayan mo. Isang matandang halimaw ang nasa VIP room sa 3 palapag. Siguradong patay na ang batang yan. Ang lakas ng loob mong agawan ng palasyo ng kaluluwa. Naghahanap ka yata ng sarili mong kamatayan. Ganoon nga. Si Luo Yangxia ng sektang Qindian. Bakit nakialam si Diwa Tang Luo? Hindi kaya. Ang taong nasa pribadong kwarto na yun ay, bakit nakikialam ang sektang Qindian sa mga nangyayari rito? Dito sa pabilyon ng langit, kung sino ang may pinakamataas na tawad, siya ang makakakuha.
Mahigpit na ipinagbabawal ang pag-aaway. Gusto mo bang sirain ang mga patakaran, Ginoo, at kalabanin ng buong silangang Joe? Tama ang sinabi ni Diwatang Luo. Pakiusap, sundin mo ang mga patakaran ng pabilyon ng langit. Kung hindi, pasensyahan na lang tayo. Sige. Magaling. Tandaan mo to, bata. Hindi pa tayo tapos. Bakit siya nandito? Hindi man lang siya nagbago. 一点都没变。 Aba, hindi ba't si Diwatang Luho ito? Matagal-tagal din tayong hindi nagkita. Ginoong Lin, mukhang sinadya talaga ng diwata na pumunta rito para tulungan ka. Hindi kita tinutulungan. Ayoko lang na may masabi ang iba, na ang mga taong nanggaling sa sektang Chindian ay basta-basta na lang inaapi sa labas. Kung ganoon, maraming salamat sa pag-aalala, Binibining Luo. Pero pagdating sa mga sarili kong problema, wala na atang karapatang makialam dyan ang sektang Chindian. Ginoong Lin, ang altar ng kaluluwa na napanalunan mo, at ang isa pang gamit na ipinapabigay ng isang mahalagang panauhin, ay nandito na. Ginoong Lin, ito po ay mula kay Binibining Ye Chingan ng sektang Espadang Langit. Ipinadala niya ang 10,000 taong banal na yelo. Bilang pasasalamat daw po sa kabutihan ninyo. Pakiusap, tanggapin niyo po ito. Si Ye Chingan ng sektang Espadang Langit, ang kilalang malamig at walang awang mandirigmang yun. 10,000 taong banal na yelo isa yung sagradong bagay para paghilumin ng enerhiya sa katawan at palakasin ang laman. Talagang ipinamigay niya ang ganoong klaseng kayamanan. Lin Chuan. Ano pa bang mga itinatago mo sa akin? Bakit ka bibigyan ni Ye Chingan ng ganyang kaalagang regalo? Binibining Luo, anong pakialam mo roon? Naku naman, Ginoong Lin. Mukhang malaki pala talaga ang halaga ng utang na loob sa pagliligtas ng buhay mo. Ano? Lin Chuan, ginawa ko yun para sa iyo. Teka, tignan mo. Sino yan? Bakit ang Yin Yang Sect? Bakit umaaligid sa kanya ang banal na dalaga at ang henyo ng Chindian? Niligtas ba ng lalaking to ang mundo ng mga immortal sa nakaraang buhay niya? Kukunin ko na ang buhay mo. Bago mo siya saktan, humingi ka ba muna ng permiso sa Yin Yang Sect namin? Mamatay ka na. Ito. Enerhiya ito ng isang nascent soul. May nangangahas talagang pumatay ng lantaran sa labas mismo ng Chonji Pavilion. Tapos na ang lahat. Kahit pa may ikapitong antas na spirit treasure yang si Lin Chuan, siguradong hindi niya masasalag ang ataking ito. Luo Yangxi, Sumayer, mga baliw na ba kayo? Itataya nyo ang kinabukasan ng sekta natin para lang sa isang walang kwentang tao. Ang kinabukasan ng sekta, umaasa sa'yo, umatras ka, o mamatay, mga baliw. Ang banal na dalaga ng Yin Yang Sect at ang henyo ng Chindian ay nagsisilbi lang na bodyguard ni Lin Chuan. Dahan-dahan lang kayo, huwag ninyong sirain ang magandang gabi na ito. Mga mangmang na bata, ang mga kabataan talaga ngayon, nawawalan na ng respeto. Ako si Han Zuan, ang Supreme Elder ng Soul Devo Uring Hall, Chindian Sect, Yin Yang Sect. Sigurado ba kayong gusto ninyo akong kalabanin para lang sa batang yan? Isang Supreme Elder. Isa siyang cultivator sa antas ng nascent soul. Lin Chuan, bilis, tumakas ka na. Nagpakita na rin sa wakas ang matandang aso. Bakit naman ako aalis? Enerhiya ng chaos. Paano ka nagkaroon ng ganyang klase ng kapangyarihan? Kung hindi ka magsasalita, huhugutin ko ang kaluluwa mo. At doon ko malalaman ang sikreto mo. Lin Chuan, Ilag, Chindian Sword Slash. Han, matandang halimaw, ang lakas ng loob mong suwayin ang patakaran. Siguradong papatayin ka ng Yin Yang Sect namin. Hindi na makakapagsalita ang mga patay. Takbo, mga baliw na ang mga taga Soul Devo Uring Hall. Ang lalakas ng loob nilang pumatay dito. Siguradong patay na ang walang kwentang si Lin Chuan. Kahit ang dalawang henyo ay hindi siya may iligtas. Ang lalakas ng loob ng mga taga-palasyo ng Shiha na manggulo rito. Mga taga-sekta ng Chanjian. Si Ye Chingan yun. Bakit pati siya nandito? Sino ba talaga ang Lin Chuan na to? Ang espadahin ng Chindian. Ang saintess ng Yin Yang. Ngayon, pati ang unang binibini ng sektang Heavenly Sword, pinagtatanggol siya. May isa na namang naghahanap ng kamatayan. Batang babae mula sa sektang Heavenly Sword. Wala kang pakialam dito. Lumayas ka, isang mahalagang bisita ko si Ginoong Lin. Dito sa teritoryo ng Chonji Pavilion. Hindi mo siya pwedeng galawin. Ha. Chonji Pavilion, kayo lang. Ang lalakas ng loob niyong gamitin ang pangalan ng Chonji Pavilion. Mabuti. Napakabuti. Ngayong araw, uubusin ko kayong lahat. Tingnan natin kung may magagawa ang Chonji Pavilion na yan sa akin. Ang yabang mo naman, Elder Han Zuan. Dito pa mismo sa pintuan ng aking Chonji Pavilion. At gusto mo pang galawin ang mahalagang bisita namin. Gutian Sho. Makikialam ba ang Chonji Pavilion nyo sa mga gawain ng Spirit Hall ko? Matibay ang alyansa ng sektang Heavenly Sword at ng aming Chonji Pavilion. Ang mahalagang bisita ni Binibining Ye ay mahalagang bisita rin ng Chonji Pavilion. Ngayon, susubukan mo pa rin ba
siyang galawin, baliw. Nababaliw na yata ang mundong to. Isang walang kwentang basura, pinag-away-away ang apat na malalaking sekta sa gitna ng kalsada. Sige. Sige, Lin Chuan, ang kahihiyan na to ngayong araw. Tandaan mo, hindi ito palalampasin ng Spirit Hall. Elder Han Zuan, sinabi ko bang pwede ka nang umalis? Naghahanap ka ba ng kamatayan? Pinagbigyan na nga kita. Tapos ngayon, gusto mo pang mamatay. Pinagbigyan mo ko. Elder Han Zuan, baka inuulyanin ka na. Ang pinto ng Chonji Pavilion na to. Akala mo ba pwede kang pumasok at umalis kung kailan mo gusto? Sira na talaga ang ulo ni Lin Chuan. Sinisiguro lang ni tagapamahala Go na hindi siya mamamatay. Tapos ang lakas ng loob niyang hominin ng isang master ng Nascent Soul. Kung gusto na niyang mamatay, hindi naman sana sa ganitong keteng ang paraan. Ginoong Lin, huwag kang padalos-dalos. Pero dahil nagsalita si Lin Chuan, siguradong may mabigat siyang dahilan. Panoorin na lang natin kung anong mangyayari. Han Zuan, sagutin mo muna ang tanong ng bata bago ka umalis. Lin Chuan, ano ba talagang gusto mo? 3 taon na ang nakalilipas. Noong tinambangan mo ako sa likod ng bundok ng Chindian, na naging dahilan ng pagkawasak ng dantian ko, wala ka bang balak magpaliwanag? Elder, mga walang kwentang paratang. Sa taas ng katayuan ko, bakit ko naman tatambangan ng isang hamak na insekto na tulad mo? Ayos lang kung ayaw mong aminin. Pinakagusto ko pa namang tinutulungan ng mga tao na makaalala. Sabihin mo, nasaan ang lagusan papunta sa pangunahing templo ng Shihan? Ha ha ha. Sa tingin mo ba karapat dapat kang malaman kung nasaan ang aming pangunahing templo? Na naginip ka ng gising. Ano, hindi ba ako namalikmata? Isang hamak na basura, sinampal ang isang malakas na master. Ang sampal na yan ay para sa nawasak kong dantian. Tatanungin kita ulit, nasaan ang pangunahing templo? Gusto mo na bang mamatay? Han Zuan, susuriin ko ba ang kaluluwa mo para malaman ng totoo o kusa kang aamin? Mamili ka. Na nasa 30,000 milya sa silangan ng lambak ng mga espiritu. Teka, tumakas na lang siya ng ganoon. Ang isang magaling na elder, tinakot ng isang basura. Basura pa ba ang tawag mo dyan? May basura ba na kayang pumanig sa kanya ang tagapagmana ng Chindian? Ang banal na dalaga ng Yin Yang at ang panganay na binibini ng sekta ng Espadang Langit. At kaya pa niyang pakilyusan mismo ang tagapamahala ng Chonji. Ano ba talagang lihim ang itinatago ng Lin Chuan na yan? Dagat ng magugulong kaluluwa. Templo ng Shihan. Panahon na para singilin ang utang ninyo noong nakaraang 3 taon. Lin Chuan, hindi ka pwedeng pumunta. Napakaraming malalakas na kalaban sa pangunahing templo nila. At binabantayan pa ito ng mga pambihirang master. Kapag mag-isa kang pumunta roon, parang naghukay ka na rin ng sarili mong libingan. Sasamahan kita. May utang na loob sa iyo ang sekta ng Espadang Langit. Gwapong binata. Paano naman ako mawawala sa ganyang kasayang laban? Ang mga kapatid ko sa sektang Yin Yang ay kanina pa gustong mag-inat ng mga buto-buto. Nagpapasalamat ako sa inyong 3, pero sapat na sa akin ang alok ninyong tulong. Yu Shi. Sarili ko itong laban. Kailangan kong tapusin ito gamit ang sarili kong mga kamay. Binibining Ye. Tatanawin kong malaking utang na loob ang tulong ng sektang Heavenly Sword at Heavenly Secrets Pavilion. Pero masyadong malaki ang gulong ito. Ayokong madamay pa rito ang sektang Heavenly Sword. Mayor, sapat na ang naitulong mo sa akin. Mga baliw ang taga Soul Shrine. Hindi sila ganoon kadaling kalabanin. Tama ang kaibigang si Lin. Puno ng kababalaghan ang Soul Shrine. At may kinalaman sila sa mga sinaunang demonyo. Kaya ang inyong mga sekta ay hindi dapat padalos-dalos ng kilos. Nakakawalang gana. Basta mag-ingat ka kapag namatay ka, walang pupulat sa bangkay mo. HMP. Lin Chuan. Hihintayin kong makabalik ka, Lin Chuan. Ikaw pala ang nagmamagaling na hanapin ang aking palasyo. Ha 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 ha. Magaling. Nandito ako sa dulo ng dagat ng mga kaluluwa. Naghihintay na salubungin mo ang iyong kamatayan. Ha 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 ha. Lin Chuan, kanina pa naghihintay ang pinuno. Pumasok ka. Ha 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 ha. Lin Chuan, may daan papuntang langit pero hindi mo pinili. Walang pinto sa impyerno pero pilit kang pumasok. Talunan ka na nga, may gana ka pang mag-angas sa harap ko. Manahimik ka, palabasin mo ang amo mo. Gusto mo yatang mamatay. Sa Eastern Joe, may mga babae at matatandang nagtatanggol sa'yo. Sino ka ba sa akala mo? Ngayong nandito ka na. Para ka na lang karne sa sangkala ng aming pinuno. Hanzu, umayos ka. Haharapin siya ng pinuno. Magaling. May lakas ka ng loob. Naglakas loob kang pumunta mag-isa rito sa dagat ng mga kaluluwa. 3 taon na ang nakalipas nang sirain mo ang aking dantian. At wasakin ang aking pundasyon. Nandito ako ngayon para maningil sa mga ginawa mo. Hahaha. Lin Chuan, nagkakamali ka. Kailanman ay hindi ko ginustong sirain ka. Anong ibig mong sabihin? Gusto ko lang namang makita.
Ang malamat at pambihirang chaos daw body. Matapos muntikang mawasak, kaya ba nitong buuin ang sarili, at maging mas perpekto? Paano niya nalaman? Katawan ng kaguluhan. Hindi mo ako binaygo. Hindi mo lang ito binuo. Ginamit mo pa ang mga sagradong yaman ng mga babaeng iyon para alagaan ito ng ganito kaperpekto. Kaya pala, ang lahat ng ito ay plano mo. Siyempre, ang isang wasak na sisidlan. Aanhin ko ba yon? 3 taon kitang hinintay. Hinintay kong dalhin mo ang perpektong katawang ito, ng kusa sa mismong harapan ko. Sa mundong ito, mayroong sukdulang puwersa ng yin at yang. Gaya ng sining ng paglamon ng kaluluwa na pinaghirapan kong pag-aralan. Sobrang lakas ng mga ito, na kahit anong katawan ang madikit dito ay siguradong mawawasak. Pero ikaw, ang iyong katawan ng kaguluhan mula pa noong unang panahon. Ang kaysa isang sisidlan na kayang ganap na kumontrol sa kapangyarihang ito. Ngayon, sa akin na ang katawang iyan. Gusto mo gawing sisidlan ang katawan ko. Tingnan natin kung kakayanin yan ng mga rupok mong buto. Mamamatay ka na nga, ang yabang mo pa rin. Mga elders, patayin niyo siya. May malaking pabuya mula sa ating pinuno. Ang 70% katawan ng kaguluhan ay baka hindi kayanin ng isang makadiyos na antas. Pero sapat na ito para durugin kayo. Paanong nangyari ito? Ang aking martilyo ng puting buto. Dinurog niya ito. Ang lakas ng loob mong ilabas ang basurang iyan para ipahiya ang sarili mo. Siya ba talaga yung walang kwentang tao na may wasak na dantiyan? Isang hampas lang, napatay niya na agad si ikapito. Anong klaseng teknik ang ginagamit niya? Ikaw na ang susunod. Buisit, hindi pa rin pala lubos sa buo ang aking katawan. Nauubos na ang espiritual na enerhiya ko. Hey, huli ka. Pako ng pagwasak ng kaluluwa, tira. Lumaban ka, hindi ba tanggaling mong makipaglaban? Magaling ka talaga pagdating sa mga patraidor na atake. Ang yabang mo hanggang sa huli, mahal na pinuno. Kontrolado na ang batang ito ng aking pako ng pagwasak ng kaluluwa. Hanzuan, magaling ang ginawa mo. Kapag nakamit ko na ang rurok ng aking kapangyarihan, hihirangin kitang pangalawang tagapamahala. Maraming salamat po, tagapamahala. Tanggapin mo na ang kapalaran mo, sa akin na ang katawan mo. Konti na lang sana. Talagang sinusubukan mo ako Bago mo siya saktan, nagpaalam ka ba sa espada ko? Ling Chuan, ang espiritual na kasulatang ito ang mismong buhay ko. Ngayon, ibinibigay ko na sa iyo. Luo Yangtze, ang lakas ng loob mong pasukin ang templo ng mga kaluluwa, mga pinuno. Hulihin niyo siya. Aba, ang dami namang matatandang lalaki ang umapi sa mahal ko. Hawakan mong mabuti itong mapa ng mga demonyo, mahal ko. Heto rin ang banal na sagisag ng mga espada, saluhin mo, Kuya Ming Chuan. Ito ang siyam na buntot na espiritual na paeldores ni Chinkyu. Tagapagligtas, heto ang damo ng buhay, kunin mo. Ang lahat ng handog ay lumakas ng 100 beses. Katawan ng kaguluhan, 100% bukas na. Anong kapangyarihan yan? Nanginginig. Nanginginig ang aking espada. Tumakas na tayo, hindi kapangyarihan ng tao yan, hindi. Imposible ito. Konti na lang sana Paano siya nakalagpas sa limitasyon ng ganoon kabilis? Tandang aso. Ikaw ba ang umatake sa akin mula sa likod kanina? Ang katawan ng kaguluhan ay ganap na. Ginamit mo pa talaga sila para piliting masira ang limitasyon mo. Mali ka. Ang tawag dito, nakasandal sa mga babae pero pumapalag. Maraming salamat sa lahat ng tulong nyo, mga mahal ko. Ngayon, panoorin nyo ako. Huwag kang masyadong mayabang. Sinaunang kaluluwa ng demonyong Diyos. Magpakita ka. Sa wakas, lumabas ka rin Imposible, hinding-hindi ito maaari. Ayon sa mga sinaunang tala, ang pagbuo sa katawan ng kaguluhan ay nangangailangan ng 1,000 taong pag-insayo. Paano kang naging banal sa isang iglap? Paano? Hindi na kailangang malaman ng isang patay ang dahilan. Ang 100 beses na lakas ay dumadaloy ngayon sa aking mga ugat. Ito ang kapangyarihan ng isang Diyos. Templo ng mga kaluluwa, sumpa ng pagpuksa, tupukin siya. Ang basurang tulad niya, may ganang tawagin ng sariling hari. Demonyo, isa siyang demonyong nagmula sa impyerno. Maawa ka, parang awa mo na. Ang tikas talaga ng katawan ng aking mahal. Nakakabaliw siyang pagmasdan. Sa wakas, umabot din siya sa puntong ito, pinuno ng Spirit Hall. 3 taon na ang nakararaan nang sirain mo ang dantiyan ko at ikasa ang patibong na ito. Naisip mo ba na darating ang araw na ito, Lin Chuan? Akala mo ba nanalo ka na? 100 taon ko itong pinagplanuhan. At hindi lang ito para sa walang kwentang katawan na yan. Nakabaon sa ilalim ng Dongjo ang gulugad ng sinaunang Demon God. Ngayon, iaalay ko ang 10,000 disipulo ng Spirit Hall upang muling buhayin ng Demon God. Ha ha ha, ha ha ha. Ang mga bakas ng dugo niya. Lin Chuan, pigilan mo siya. Gusto ba niyang mamatay tayong lahat? Lumabas ka. At wasakin ang buong mundong ito.
Sistema. Anong nangyayari sa'yo? Bakit? Bakit hinihigop ng kamay na iyon ang kapangyarihan ko? Ano ang bagay na ito? Lin Chuan, akala mo ba talaga ikaw ang itinakda? Nagkakamali ka, ang taglay mong enerhiya ng chaos. Mula pa noong simula, inihanda na yan para sa Demon God. Ikaw ang pinakamataas na sisidlan. 100 taon kong binuo ang patibong na ito para mahulog ka. Lahat ng ito ay para sa araw na ito. Para magsanib kayo ng Demon God. Kapag nangyari yun, sino pa sa buong mundo ang makakatalo sa akin? Tumigil ka kung siya man ang magiging sisidlan. Papatayin ko ang demonyong yan. Hindi maaari, magkatulad ng pinagmulan ng lakas ni Lin Chuan at ng Demon God. Kapag pilit mong pinutol yan, mamatay siya. Anong gagawin natin? Kuya Lin Chuan. Hindi na niya kaya, tayo ang nagbigay ng kapangyarihan sa kanya. Kaya matutulungan natin siyang bawiin ito, ihanda ang forma sayon. Mga Hangul, mas lalo nyo lang pinapabilis ang kamatayan niya. Hindi. Tinutulungan nila akong patatagin ang isip at puso ko. Ding! Na-detect ang pinakapurong kapangyarihan ng ugnayan. Na-unlock ang lahat ng alaala ng Mahika. Matandang aso. May isang bagay kang maling akala. Ano? Ang binuhay mo ay magiging pagkain ko lang. Hindi. Imposible to. Ang 100 taon kong plano. Oras na para magising ka sa kahibangan mo. Maraming salamat talaga sa inyo. Mahal ko. Kapag naging immortal ka na, tatasan ko na ang singil ko sa pagbubuhat sa'yo, ha? Akin ang buhay niya. Kaya bakit pa natin pag-uusapan ng bayad?